Kabanata 2801. Ang mga alaala ng kakaibang maliit na batang lalaki sa magulong kawalan ay nagmumulto sa lahat at napilayan sila sa takot. Nang sabay-sabay na naglunsad ng kanilang pag-atake ang mga highly skilled martial artists. Agad silang napaatras habang tinamaan sila ng ambon ng dugo na inilabas sa noo ng bata. Nakakatakot talaga ang kapangyarihan ng batang iyon. Sa universo na ito, ang kanyang mga kakayahan ay itinuturing na pinakamataas. Halos walang makakatalo sa ganoong matinding lakas. Huwag kang magugulat kung kasama pa ni Dustin ang batang yun. Dapat inatake na niya tayo. Ngunit nakalusot si Dustin sa templo kanina habang nakababa ang mga bantay namin. Ibig sabihin wala na yung bata sa tabi niya. Ang emperador ng Sky Phoenix Kingdom ay nag-isip sandali at sa wakas ay nagtapos. Tama siya. Ang iba pang mga tao ay sumigaw at nanambalik ang kanilang pagtitiwala. Ang dalawang higanti mula sa Immortal End World ay wala rin dito. Ibig sabihin, mag-isa na lang si Dustin. Ito ang perpektong pagkakataon para patayin siya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Galit na sigaw ng pinuno ng Yaksha Palace. Ang malaking enerhiya ay nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. At ang kanyang pagnanasa sa dugo ay napakalapit. Kahit na ang kanyang mga titig ay maaaring pumatay ng isang tao. Tama. Hindi tayo aalis sa lugar na ito nang walang ulo. Wasakin ang mga nakakahamak na hanay na ito at pumasok sa sinaunang templo. Bulalas ng pinuno ng Sword Palace. Nakuha niya ang maraming pinsala mula sa pakikipaglaban kay Dustin kaya sabik na sabik siyang ibagsak si Dustin sa anumang paraan. Sa kanilang pinagsamang puwersa. Lahat ng martial artist ay nagsimulang umatake sa hanay ng sinaunang templo ng sabay-sabay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang lumitaw ang ilang bitek sa magaan na kortina. Paminsan-minsan ay naririnig din ang mga tunog ng isang bagay na nasira. Sa loob ng sinaunang templo, nakipagkita si Dustin sa matandang may puting buhok at kilay. "Sir, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Dustin sa matanda na mahinang naglalakad na may hawak na patpat sa isang kamay. Ang matanda ay naging pinuno ng makapangyarihang lahi ng damo. Ang mga tao sa aking lahi ay hindi malubhang nasugatan. Kakabutihang palad. Mayroong isang sinaunang hanay na ipinasa sa templong ito mula sa ating mga ninuno. Kung hindi dahil dito, nangyari na ang hindi ko akalain. Ang sabi ng matanda habang nagpapakawala ng buntong hininga. Ngunit Ginoo, ang sinaunang hanay na nakapalibot sa templo sa labas ay malapit ng masira. Ang mundo ng makapangyarihang damo ay ganap na nalantad. Hindi na ito angkop o ligtas para sa iyo na tirahan. Dapat sumama ka muna sa akin. Kapag nakaalis na tayo dito, makakahanap na tayo ng ibang lugar na matitirhan mo. Or if I may suggest, it's not a bad idea kung nakatira ka sa Immortal End World. Maaari akong magtayo ng isang espesyal na lugar doon para sa mapayapa na tirahan ng makapangyarihang lahi ng damo. Kusang loob na nag-propose si Dustin. Natahimik ang matanda. Ang Omnipotent Herb World ay kung saan siya at ang kanyang mga ninuno ay nanirahan sa napakahabang panahon. Ang lugar ay walang katumbas na halaga at koneksyon sa kanilang buhay. Ngayon ay kailangan niyang iwanan ang lugar at lahat ng kasama nito. Ito lang ang naging hadlang sa pagsang-ayon niya kay Dustin. Dustin, tama ka. Walang silbi ang pag-alala sa nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay ang kinabukasan ng karera. Samahan mo kaming lahat. Sa wakas ay pumayag din ang matanda. Sa kaibuturan niya alam niyang tama si Dustin. Ang kanilang mundo ay ganap na nalantad sa mga tagalabas. Ang kanilang buhay ay palaging nasa panganib dahil sa iba't ibang tao na sumalakay sa kanilang mundo upang mahanap at mahuli ang makapangyarihang mga halamang gamot. Pagkatapos ng lahat, ang makapangyarihang mga halamang gamot ay kilala na napakahalaga sa bawat mandirigma ng sansinukob. Kailangan natin ng ilang oras para maghanda bago umalis. Ang matanda at lahat ng miyembro ng makapangyarihang lahi ng damo ay nagsimulang mag-impake ng kanilang mga gamit at inalis ang lahat mula sa templo ng mga ninuno. Ang templo ng ninuno ay talagang napakalawak sa loob. Parang isang buong lungsod ang kasya.
Sa gitna ng templo ng mga ninuno. Ang pinakamahalagang kayamanan ng makapangyarihang lahi ng damo ay nakatago. Dustin, salamat sa lahat ng tulong mo. Nais naming suklian ka sa anumang posibleng paraan. Sa pamamagitan nito, mangyaring tanggapin ang mga Reg Along ito mula sa ating lahi bilang tanda ng pasasalamat. Giit ng matanda, iniabot niya ang isang kumikinang na space ring kay Dustin. Hindi mo na kailangan. Habang hawak ni Dustin ang space ring, naramdaman niya kaagad ang hindi kapani-paniwalang enerhiya na nakatatak sa loob nito. Inilagay niya ang space ring sa kanyang palad at sinuri ito ng kanyang espiritual na kahulugan. Doon ay natuklasan niya ang 10 omnipotent internal core at 10 bote ng mabangong hamog. Napakahalaga ng hamog sa loob ng bawat bote dahil unti-unti itong naipon sa ating pangmatagalang paglilinang. Ito ang esensya ng kalikasan at ang banal na elixir ng ating lahi. Gaano man kalubha ang mga sugat ng isang tao, hanggat hindi pa ganap na nawasak ang katawan, o may natitira pang bakas ng kanyang kaluluwa, ganap siyang makakabawi sa pamamagitan ng pag-ubos ng hamog. Paliwanag ng matanda, "This is terrific. Sigurado ka bang ibibigay mo sa akin ang lahat ng ito?" Hindi makapaniwala si Dustin sa napakalaking halaga ng Reg Along na tanggap niya. 10 omnipotent internal cores ay hindi na mabibili ng halaga. Kaakibat ng 10 bote ng hamog na literal na makakapagbigay ng buhay sa mga patay. Inabot na lang sa kanya ang hindi masusukat na halaga ng mga ari-arian. "Please accept it. We know that those items would be in good hands." Tinubukan ng matanda na akitin si Dustin. "Sige. Ipinapangako ko na gagamitin ko sila ng mabuti." Tunay na nagpapasalamat si Dustin sa kilos at tiniyak niyang akuhin ang malaking responsibilidad para sa mga bagay na natanggap niya. Boom! Isang biglaang pag-alog ng lupa ang narinig sa labas ng sinaunang templo. Ang buong templo ay nanginginig ng husto. Lumitaw ang mga bitek sa lupa. Mga dingding at mga bitek na dumaan sa mga kisame. Tila, ang mga sinaunang hanay na nagpoprotekta sa templo ay nilabag. Walang oras, tera na, sa isang indayog ng kanyang kamay. Nagawang ilipat ni Dustin ang lahat ng miyembro ng makapangyarihang lahi ng damo sa Slave Tower. Nang wala nang nagpapabagal sa kanya, ginamit niya ang kasanayan sa Omnipotent Lightness at lumabas ng templo. Gamit ang Omnipotent Lightness, mabilis na nakakapaso ang bilis ni Dustin. Bago pa man lang nalaman ni isa ay nakatakas na siya palabas ng templo. Eto na siya. Wala kang matatakbuhan. Brat. Galit na sigaw ng pinuno ng Yaksha Palace. Dahil nagkataon na siya ang pinakamalapit kay Dustin. Nagkusa siyang salakayin si Dustin sa unang suntok. Lumabas mula sa kanyang katawan ang mala-purple na enerhiyang parang plasma. Mabilis itong kumalat na parang dagat at nag-vibrate sa kalangitan. Nagsimulang mag-unat ang kanyang mga braso ng libo-libong metro habang naglalabas ng lilang apoy. Tulad ng mga pakpak ng isang makapangyarihang phoenix. Pumalakpak siya gamit ang kanyang malapakpak na mga braso na tila dalawang matalas na talim na naggugupit sa kalangitan sa itaas. Huminto siya ng halos 1,000 metro sa taas ni Dustin at biglang dumiretso sa kanya. Mabilis na naglabas ng mahabang espada si Dustin at kasabay nito. Hinawakan niya ang mahabang espada na pinakawalan ang liwanag ng espada na may lakas ng 20,000 galaw ng espada na pinagsama sa isa upang labanan ang pag-atake ng pinuno ng Yaksha Palace. Bang! Nakipagsagupaan ang espada sa mga pakpak at lumikha ng nakakabinging ingay. Halos nawasak ng impact ng banggaan ang lupang kinatatayuan ni Dustin. Nakuha ni Dustin ang mahabang espada mula sa Ghost Dome. Isa itong magic treasure na espesyal na nilikha ng isang master sa tunay na immortal na antas. Kapag ang espada ay pinagsama sa kasanayan ng 20,000 sinag ng espada ilaw na pinagsama sa isa. Ito ay bubuo ng isang mapangwasak na kapangyarihan. Humph! Bumuso ang pinuno ng Yaksha Palace. Nagulat siya na kaya siyang labanan ni Dustin sa pantay na katayuan. Dustin, papatayin kita ngayon. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay nagngangalit. Ang tanging inaalala niya sa sandaling iyon ay ang makita ang buhay na tumatakas mula sa katawan ni Dustin. Mula sa nag-aalab na lilang enerhiya.
Bilyon-bilyong nagliliyab na mala Phoenix na balahibo ang bumaril na parang nagninangas na mga araw na lumipad patungo kay Dustin. Ang enerhiya na ipinapakita sa labanan ay napakapangit. Sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong ng iba? Humisi si Dustin. Hindi siya nambobola. Ang kasalukuyang cultivation base ni Dustin ay hindi 1 pulgadang mas mahina kaysa sa pinuno ng Yaksha Palace. Walang dapat ikatakot. Lalo na kapag mayroon siyang napakaraming nakakagulat na kasanayan sa kanyang arsenal. Sumunod si Dustin nang biglang lumitaw ang isang malaking anino ng isang 3 paa na gintong uwak. Habang ikinakapak nito ang kanyang mga pakpak, hindi mabilang na mga gintong balahibo ang bumaril at hamarang sa nagliliyab na balahibo ng Phoenix. Boom! Umalangaw-ngaw ang mga kulog na tunog sa buong kalawakan habang nagsasalpukan ang mga balahibong puno ng enerhiya. Nagsisimula ng gumuho ang kalangitan at lupa, na nagdulot ng malaking pagbabago sa tanawin. Tumatinding banggaan ng dalawa. Naging kumpiyansa si Dustin sa paggamit ng kanyang kakayahan. Alam niyang hindi sapat ang pakikipagpalitan ng malalakas na suntok para mapabagsak ang pinuno ng palasyo ng Yaksha. Kaya kailangan niyang maging isa sa offensiba at itulak ang takbo ng labanan. Ginamit muli ni Dustin ang omnipotent lightness, na halos hindi nakikita ng mata ang kanyang figure. Sa isang iglap, nagpakita siya sa harap ng pinuno ng Yaksha Palace. Agad siyang naglabas ng napakalaking gininto ang nakakapasong araw mula sa kanyang elixir field. Hawak ito sa isang kamay. Ibinangga ito ni Dustin sa katawan ng pinuno ng Yaksha Palace. Naabot na ng Golden Sun Scripture ni Dustin ang pinakamataas na antas. Ito ay lubhang mapanira lalo na kapag ginamit sa isang point-blank na distansya. Bang! Iniunat ng pinuno ng Yaksha Palace ang kanyang kamay at inilabas ang 2 nagninangas na halberds. Itinulak niya ang mga ito sa gintong apoy bago ito tuluyang dumapo sa kanyang katawan. Inaasahan ni Dustin na ang pinuno ng palasyo ng Yaksha ay lalaban. Sa kabila ng lahat ng nakakatakot na palitan, nanatili siyang kalmado at inihanda ang kanyang mga susunod na hanay ng mga pag-atake. Muli niyang inilabas ang kanyang mahabang espada at ipinakita ang liwanag ng espada na may lakas ng 20,000 galaw ng espada. Sa pagkakataong ito, pilit niya itong inihampas sa direksyon ng kalaban. Saan man dumaan ang mirage ng espada. Ang espasyo sa paligid nito ay sumabog ng marahas. Boom! Bumagsak. Ang tanging nakikita ay usok, apoy, at liwanag na nakasisilaw sa loob ng katawan ni Dustin. Ang 6 na bathala mula sa iba't ibang lihim na kaharian ay nakaupo sa pagninilay-nilay. Nagsimula silang mag-ipon ng espiritual na enerhiya bago pa man makipaglaban sa pinuno ng Yaksha Palace. Ngayon, ang mga Diyos ay tumayo at nagmamadaling lumabas sa kanyang katawan, na nag-activate ng 6 na magkakaibang mga lihim na kasanayan upang salakayin ang pinuno ng Yaksha Palace. Patayin. Sabay-sabay silang 6 na dumapo sa kanilang pag-atake. Sa ilalim ng masugid at matinding pag-atake ni Dustin at ng mga Diyos. Ang pinuno ng palasyo ng Yaksha ay umungol sa dalamhati. Frustrated at galit na galit. Ginawa niya ang kanyang sarili bilang isang malaking phoenix, na buong pagmamalaki sa hangin. Ang mga pakpak nito ay kumakalat ng halos 10,000 metro ang lapad. Tinimulan niyang igulong ang malalaking bola ng apoy at itinapon lahat kay Dustin. Nagpatuloy ang pagpapalitan ng mga kapangyarihang sakuna. Sunod-sunod na sumabog ang mga ulap ng enerhiya, na para bang magugunaw ang mundo. Maging ang mga nilalang sa lupa ay kailangang bantayan ang kanilang sarili o sumilong dahil baka sila ay maging biktima ng malupit na labanan ng dalawa. Bumagsak. Pagkaraan ng ilang oras, isang malakas na tili ang narinig mula sa pinuno ng Yaksha Palace. Ang isa sa kanyang napakalaking pakpak ng Phoenix ay naputol ng espada ni Dustin. Umakyat ang dugo na parang bukal at umulan sa lupa. Ginamit ni Dustin ang pagkakataong ito para maabot ang isa pang malakas na suntok sa kalaban. Gamit ang isa pang alon ng kanyang espada, ang katawan ng pinuno ng Yaksha Palace ay mabilis na lumipad sa lupa. Napakalakas ng impact kaya lumikha ang kanyang katawan ng malaking bunganga sa lupa. Bush! Ginamit ni Dustin ang omnipotent lightness para habulin ang pinuno ng Yaksha Palace. Sa isang segundo lang,
Nakita na ng lahat si Dustin na nakatayo na sa harap ng dambuhalang bogbog na katawan ng pinuno ng Yaksha Palace. Die! Matay na sabi ni Dustin na parang nawala sa isip niya ang emosyon. Inilabas ni Dustin ang kanyang napakalaking enerhiya, na tinakpan ang kanyang buong katawan ng isang nagliliyab na gintong apoy. Makalipas ang ilang segundo, nagsimulang lumaki ang kanyang katawan na parang naging higanti. Hinawakan niya ang katawan ng pinuno ng Yaksha Palace gamit ang kanyang napakalaking kamay. Itinaas para makita ng lahat, at hinati siya sa dalawa. Bumulwak ang dugo kung saan-saan. Ang bunganga na nilikha mula sa pagtama ay ngayon ay isang mababaw na pool ng dugo. Lahat ng nanunood ay hindi napigil ang malaglag ang kanilang mga panga. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay isa sa mga nangungunang master na ang pangalan ay halos katumbas ng pinuno ng Heavenly Palace. Gayunpaman, wala na siyang buhay sa paanan ng isang binata at namatay sa walang awa na kamatayan. Ito ay hindi kapani-paniwala. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay napakalaki. Lahat sila ay tumingin kay Dustin na may gulat, inis, at higit sa lahat ay takot. Natalo na ni Dustin ang pinuno ng Yaksha Palace minsan sa Celestial Palace. Karamihan sa mga kredito ay dapat ibigay sa Daoist robe ni Peterson. Kung hindi dahil sa robe at sa napakalaking lakas ng pananampalatayang dala nito. Hindi sana matalo ni Dustin ang pinuno ng Yaksha Palace at ang pinuno ng Sword Palace. Ngunit ang mga bagay ay naging iba na. Malinaw na nakita ng ibang mga nilalang na nanag si Dustin sa pinuno ng Yaksha Palace gamit ang sariling lakas. Alam nila na ang kanilang nasaksihan ay nangangahulugan na may isa pang top-notch master sa universo si Dustin Lee ng Immortal Endworld. Madaling paniwalaan na sisikat si Dustin kapag kumalat na ang balita tungkol sa labanan sa pagitan niya at ng pinuno ng Yaksha Palace. Si Dustin ay mukhang lubos na kumpiyansa habang hawak ang mga bahagi ng katawan ng pinuno ng Yaksha Palace sa mga kamay. Pagkatapos ng laban, nagkaroon siya ng pananampalataya sa kanyang lakas. Sa sandaling iyon, ang mga bahagi ng katawan ay automatikong sumabog at naging fog ng dugo na kumawala sa hangin. Sinusubukan mo pa bang tumakas? Ngumisi si Dustin. Siya ay bumuo ng isang malaking kamay ng mahahalagang enerhiya na tumakip sa kalangitan upang makuha ang nakakalat na ambon ng dugo. Ang espiritual na kaluluwa ng pinuno ay nagtago sa gitna ng ambon ng dugo. Hindi siya mapapatay ni Dustin kung hindi niya tuluyang sisirain ang kanyang kaluluwa. Ngunit bago pa ito maabot ni Dustin, nawala ang lahat ng fog ng dugo. Ito ay dapat na isang napakatalino na lihim na kasanayan na nilinang ng pinuno ng Yaksha Palace. Ang pinuno ay isa sa mga pinakamahusay na magsasaka sa sansinukob na ito. Dahil nabuhay siya ng mahabang panahon. Natural na marami siyang paraan upang mapanatili ang kanyang sarili na buhay. Biglang may nakitang figure at lumutang sa tabi ng pinuno ng palasyo ng langit. Dustin, ang kulit mo. I curse you to die painfully. Tigaw niya na may matinding hinanakit. Ang figure ay walang iba kundi ang pinuno ng Yaksha Palace. Lubhang mapatla ang kanyang mukha na para bang kagagaling lang sa malubhang karamdaman. Parang humina din ang lakas niya. Dustin, hindi ko inaasahan na magiging ganoon kabilas ang pag-unlad mo sa iyong mga kakayahan sa loob lamang ng maikling panahon. Sabi ng pinuno ng Heavenly Palace habang nakatitig kay Dustin. Sabay-sabay nating salakayin siya. Kahit gaano pa siya kalakas, tapalagay ko ay hindi siya makakaligtas sa labanan laban sa ating lahat. Masiglang sabi ng pinuno ng Sword Palace. Tiningnan niya si Dustin ng parang punyal na mga mata na punong-puno ng killing intent. Nang makitang ganito kalakas si Dustin, mas gusto niya itong ibaba. Hinding-hindi niya papakawalan si Dustin. Lalo na kung gaano kalalim ang sama ng loob nila ngayon. Mamatay man ako, o mamatay ang batang ito. Naisip niya, hindi talaga natin mabubuhay ang batang ito. Ang pinuno ng Heavenly Palace ay tumunog. Na isang hakbang pasulong. Siya ay kumikinang habang naglalabas siya ng walang katapusang nakakatakot na enerhiya na naging kulog. Malakas na dumagundong ang kulog sa paligid niya. Great! Tapusin natin siya dito. Sabi ng pinuno ng Sword Palace. Bumunot siya ng maliwanag na mahabang espada at iwinagayway ito kay Dustin.
Ang kanyang sandata ay isang magic treasure na ginawa ng isang tunay na immortal. Ang bawat nilalang sa malapit ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang gulugod sa sandaling itinoon nila ang kanilang mga mata sa espada. Ang espada ay nagbuga ng napakalaki na ningning ng espada, na naging dahilan upang sumabog ang espasyo sa harapan nito. Ang eksena ay natakot sa maraming tao. Bukod sa mabigat na ningning ng espada, inilabas din nito ang mga batas na pumupuno sa espasyo. Diretso itong lumipad kay Dustin. Pinagpag ni Dustin ang kanyang mga kamao. At ang dalawang magic pot ay agad na lumipad palabas mula sa kanyang mga palad. Isinuot niya ang mga kaldero na parang guwantes at sinuntok ang ningning ng espada. Ang banggaan ay lumikha ng napakalakas na ingay. Ibinuka niya bigla ang bibig niya. Isang gintong liwanag ng espada ang bumaril at sumugod patungo sa pinuno ng Sword Palace. Ang ningning ng gininto ang espada ay naglalaman ng kahanga-hangang enerhiya na napakatalam kaya napunit nito ang lahat. Sa isang iglap, lumapit ito sa ulo ng kalaban ni Dustin at pinuntahan ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ngayon, napakalayo mo na, tigaw ng pinuno ng Sword Palace kay Dustin. Natarante siya nang makita ang ningning ng espada. Ang Golden Sword Light pala ay ang unsharpened sword na ninakaw sa kanya ni Dustin. Ang hindi matalas na espada ay kumakain sa asensya ng dugo ng mga magsasaka, na ginagawang napakalaki ng kapangyarihan nito. Binawi ng pinuno ng Sword Palace ang kanyang espada at nilabanan ang gininto ang hindi matalas na espada. Gayunpaman, nag-iwan ng sugat sa pagitan ng kanyang mga kilay ang gininto ang espadang hindi nahahasa. Tumutulo at tumutulo ang dugo mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kung hindi siya nakasagot sa oras, mapuputol ang ulo niya sa kalahati. Ito ay gumagana ng maayos. Napaisip si Dustin sa sarili. Iyon ang unang pagkakataon na ginamit ni Dustin ang hindi matalas na espada mula noong pinuno niya ito. Halos maputol na niya ang ulo ng pinuno. Alam niyang tunay na makapangyarihan ang espada. Ngayon na, ang iba pang mga nangungunang master ay lahat ay nagulat at nagalit. Dahil sa nakita nilang napakalakas ni Dustin. Gusto nilang sirain si Dustin para maiwasan ang lahat ng uri ng gulo. Nagkaroon sila ng problema kay Dustin. Ang pinuno ng Palasyo ng Langit ay iwinagayway ang kanyang machete. Nanag kay Dustin ang napakalaking blade aura na taglay nito. Go to hell, Dustin! Tigaw ng pinuno ng Palasyo ng Yaksha. Sa pamamagitan ng pag-inom ng ilang mga table tas at pagsasagawa ng isang napakatalino na kasanayan upang pagalingin ang kanyang sarili. Siya ay nakabawi mula sa karamihan ng kanyang mga pinsala. Ang mga nangungunang magsasaka na tulad niya ay may maraming paraan upang pagalingin ang kanilang mga sarili. Kapag nasaktan lamang ang kanilang orihinal na kakanyahan, mas magtatagal ang kanilang pagbawi. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay naging isang malaking purple phoenix na pumailang lang sa langit. Ang matatalim na kuko nito ay kumikinang sa lamig. Ang mahahabang pakpak nito ay nagbunga ng nagngangalit na apoy habang ito ay pumapalpak. Agad naman itong sinunggaban si Dustin. Dustin, ibalik mo sa akin ang hindi matalas na espada. Hiling ng pinuno ng Sword Palace. Hindi naiwasang magalit ang pinuno nang maisip na nahulog sa kamay ni Dustin ang kanyang gininto ang espada. Inilabas niya ang ningning ng espada at sinugod si Dustin. Mayroon ding iba pang mga top-notch master sa universo. Kabilang ang emperador ng Sky Phoenix Kingdom at ang may-ari ng Star Island. Napupunta rin kay Dustin. Ginamit nila ang kanilang pinakamakapangyarihang martial skills para salakayin siya. Kinailangan ni Dustin na harapin ang isang dosenang makapangyarihang magsasaka ng mag-isa. Damn it, sabay-sabay silang umaatake sa akin. Pakiramdam ni Dustin ay walang kapangyarihan laban sa napakaraming makapangyarihang magsasaka. Silang lahat ang pinakamahusay na magsasaka sa sansinukob na ito. Magiging malaking kaganapan kung sino man sa kanila ang gagawa ng hakbang laban sa sino man. Pero mukhang nag-enjoy silang lahat sa pakikipagkapwa sa akin. Pagninilay-nilay ni Dustin. Damn it, tapos na akong makipaglaro sa kanila. Galit na nagmura si Dustin. I can match any of them one-on-one. Ngunit ang aking mga pagkakataon na matalo silang lahat ng sabay-sabay ay maliit. Nang may pag-aalinlangan,
Ginawa ni Dustin ang Omnipotent Lightness at sumugod. Ang Omnipotent Lightness ay napaka-misteryoso at kamangha-mangha. Kaya napakabilis niyang kumilos. Sa isang iglap, napailing silang lahat ni Dustin. Matapos maalis ang kanyang mga umaatake, muling binuhay ni Dustin ang Omnipotent Lightness at sa isang iglap, daan-daang libong milya ang layo niya mula sa kanyang mga kaaway. Pagkaalis mismo ni Dustin, ang pinuno ng Heavenly Palace at iba pang nangungunang mga master ay sumugod sa lumang templo. Tila ay galit na hinanap ang bawat sulok na walang iniwan na bato. At pagkaraan ng ilang sandali, nakita nilang walang laman ang silid na walang palatandaan ng anumang makapangyarihang mga damo. Kinuha ng maliit na magnanakaw na iyon ang lahat ng makapangyarihang halamang gamot sa kanya. Tigaw ng isa sa mga master. Puntahan mo siya. Lahat sila ay nagmamadaling umalis. Habang nagngangalit sa galit, gumugol sila ng maraming oras at lakas sa pagsisikap na mag-isip ng paraan upang makapasok sa mundo ng makapangyarihang damo. Nang sa wakas ay matagumpay nilang nasira ang hanay sa labas ng templo. Tila ay natuwa. Marami sa kanila ang nagsimulang magplano kung ano ang kanilang gagawin sa sandaling makuha nila ang kanilang mga kamay sa malaking bilang ng makapangyarihang mga damo. Gayunpaman, darito, biglang lumitaw si Dustin at dinala silang lahat. Sa pag-iisip ng kanyang kapangahasan, tila ay galit na hindi makontrol. Biglang lahat ng mabangis at galit na mga figure na karaniwang humihinga ng apoy ay sinundan si Dustin na may panibagong galit at apoy na namumuo sa kanilang mga tiyan. Ang cultivation base ng lahat ng mga cultivator ay napakataas. Ang kanilang espiritual na pakiramdam ay napakalakas at ang mga kasanayan sa paggalaw ng katawan ay mabilis. Mahigpit silang sumunod kay Dustin. Ang sinaunang Forbidden Land ay sumakop sa isang malawak na lugar na tila walang katapusan. Mabilis na sumugod si Dustin na parang hangin. Samantala, inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam na hinahanap ang kinaroroonan ng mga tao mula sa Immortal Endworld. Ang pangunahing dahilan kung bakit pumunta si Dustin sa Ancient Forbidden Land ay para hanapin ang mga tao mula sa Immortal Endworld kasama ang 8 banal na puno at ang 8 Stone Saints. Nasa takong ni Dustin ang 12 makapangyarihang figure na humahabol pa rin sa kanya at sa mga kayamanan kabilang ang makapangyarihang mga halamang gamot na kanyang hinukay mula sa kanila. Dustin, ibalik mo ang hindi matalas na espada na ninakaw mo sa akin ngayon. Kung hindi, dudurugin kita. Tigaw ng pinuno ng Sword Palace kay Dustin. Ang pinaka-inaalala ng pinuno ng Sword Palace ay ang ginintoang tibak na hindi natalas. Kinailangan siya ng maraming enerhiya at asensya ng dugo upang mapangalagaan ang lihim na sandata sa loob ng mga dekada. Ang ginintoang tibak na ito ay isang makapangyarihang lihim na sandata na iniwan ng tagapagtatag ng Sword Palace. Pagkatapos ng maingat na pagpipino at pagpapakain, ang kapangyarihan nito ay tumaas ng malaki. Ngunit ngayon ang lahat ng kanyang trabaho ay walang kabuluhan dahil ang espada ay nasa kamay na ng isang tagalabas. Ang pinuno ng Sword Palace ay galit at hindi napigilan ang nagngangalit na galit na nagbabantang sakupin ang kanyang buong pagkatao. Dustin, alam mong hindi ka namin hahayaang makawala sa napakaraming makapangyarihang halamang gamot. Bakit hindi mo na lang ibigay sa amin? Ang boses ng pinuno ng Palasyo ng Langit ay umabot sa pandinig ni Dustin. Siya ay mas malakas kaysa sa kanyang mga kasama. At higit pa, ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan ay napakabilis. Kaya naman medyo malayo ang layo niya sa mga kasama niya. Gayunpaman, ang omnipotent lightness na inilalapat ni Dustin ay masyadong mabilis na kahit ang pinuno ng Heavenly Palace ay hindi siya maabutin kahit gaano pa siya kabilis. Hindi siya pinansin ni Dustin habang lumalalim siya sa Ancient Forbidden Land. Tinabi sa kanya ng bituka ni Dustin na mahahanap niya ang 3 banal na puno sa kailaliman ng sinaunang lupain. Dumating din dito ang 8 banal na puno para sa parehong mga puno na hinahanap din ni Dustin. Kasunod ng kanyang instincts, mabilis na tumakbo si Dustin sa kailaliman ng sinaunang lupain, na sinundan ng kasalukuyang 12 dosenang malalakas na figure na malapit na sumusunod sa kanya tulad ng isang anino. Sa likod ng mga masters ay isang malaking bilang ng mga sundalo ng Universal Allied Army. Saan man pumunta ang hukbo,
Ang mga bundok at lupa ay nanginginig na nag-iiwan ng nakanganga na mga bitek sa kanilang likuran. Matapos makapasok sa kailaliman ng lupain, nakita ni Dustin ang mga bangkay na nakakalat sa buong lupa, na may markang mga bakas ng dugo mula sa bawat katawan na papunta sa ilog at sa wakas ay nagsasama-sama sa isang brownish cake ng pinatuyong coagulated na dugo. Nakikita niya ang mga bakas ng matinding labanan sa lahat ng dako. Sa loob ng Ancient Forbidden Land, mayroong isang mahiwagang batas na maaaring automatikong ayusin ang nawasak na lupain. Mga landscape, bulaklak at mga puno. Gayunpaman, kung ang pinsala ay masyadong matindi, magkakaroon pa rin ng ilang mga bakas na mapapansin ng isang matalas na mata. Kahit na walang mga bakas na ito, ang mga bangkay ay isang patay na giveaway ng isang mabangis na labanan. Inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam at nalaman na karamihan sa kanila ay mga patay na katawan ng mga demonyong hayop at ilang bihirang lahi. Nahulaan niya na sila ay mga residente ng sinaunang Forbidden Land at pinatay ng mga kaaway na mananakop. Ang sinaunang Forbidden Land ay tahanan ng maraming natatanging lahi. Ang mga espiritu ng banal na bato at ang lahi ng demonyong insekto ay naninirahan doon. Siguro kung sila ay pinatay ng aking mga tao mula sa Immortal End Alliance. Haka-haka ni Dustin. Mga bangkay na sundalo ito. Biglang natuklasan ni Dustin ang mga bahagi ng katawan ng mga bangkay na sundalo na nakakalat din sa iba pang mga katawan. Mukhang nakapasok na rin sa Ancient Forbidden Land ang mga tropa mula sa Underworld. Kapag nasagasaan nila ang mga tauhan ko, tasalakayin sila ng marahas at tiyak na magiging kapahamakan. Napaisip si Dustin. Medyo nag-aalala. Kaya naman, binilisan niya at pinakawalan ang kanyang espiritual na sentido, sinusubukang i-scan ang mas malaking lugar para mas mabilis niyang mapuntahan ang mga ito. Dapat nandoon sila. Napadpad si Dustin sa isang malaking bangin pagkatapos ng ilang sandali na paghahanap. Mayroong ilang grupo ng mga tao doon. At ang isang grupo ay mula sa Immortal End World. Tuwang-tuwa si Dustin sa kanyang natuklasan. Pinaganya niya ang omnipotent lightness at tumakbo patungo sa bangin. Sa loob ng ilang hakbang, nagpakita siya sa harap ng mga tao ng Immortal End Alliance. Sa wakas, nandito ka na, brat. Ang kataas-taasang banal na puno ay sumigaw sa pananabik. Dustin, you're back safe and sound. Ang galing. Ang 8 Stone Saints ay tuwang-tuwa nang makita si Dustin. Ang presensya ni Dustin ay nagdulot ng labis na kaiginhawahan sa mga tao ng Immortal End Alliance. Tila natagpuan na nila ang kanilang tagapagligtas. Si Humpty at Dumpty ay nakatayo sa likod ng 8 banal na puno at kumilos sa isang magalang na paraan. Anong nangyayari sa lugar na ito? Tumingin si Dustin sa paligid ng bangin at napagtanto na bukod sa mga tao mula sa Immortal End Alliance, mayroon ding mga tao mula sa ibang puwersa. Isang dosenang lalaking nakasuot ng itim na damit ang nakatayo sa harap ng malaking bilang ng mga bangkay na sundalo na napapalibutan ng mapang-ipong miasma ng bangkay. Bukod dito, ang isang lalaking nakasuot ng purple na damit na patuloy na naglalabas ng mga gintong ilaw mula sa kanyang katawan na parang mga paputok, ay nasa ibang lugar na may maraming tao. Bawat individual sa grupo ay nagniningning na may maningning na liwanag, na ginagawang parang isang sabog ng labis na sikat ng araw ang bumagsak sa paligid nila, at dahil doon ay nagmumukha silang sagrado at makapangyarihan. Ang mga taong iyon ay mula sa Divine Sect. Naningkit ang mga mata ni Dustin nang makilala niya ang lalaking naka-purple. Nakilala siya ni Dustin at nakipag-away pa sa kanya noon sa Celestial Palace, bukod sa Divine Sect at sa Underworld. May isa pang grupo ng mga nilalang sa kailaliman ng bangin na parang gumawa sila ng barikada para pigilan ang ibang tao na lumalim pa sa kanyan. Tila na, napatingin si Dustin sa kanila at nakilala ang 3 pinuno ng grupo. Ang isa sa kanila ay isang Silver Titan na milyon-milyong talampakan ang taas. Ang pangalawa ay isang higanteng hayop na may katawan ng buwaya at ulo ng dragon. Ang buntot nito ay kasing laki ng bundok. Habang ang pangatlo ay isang mummy na may malakas na aura ng kamatayan. Tila walang iba kundi buto sa ilalim ng dehydrated na balat nito. Ang 3 nilalang ay pawang makapangyarihan at makapigil hiningang.
Naglabas sila ng napakalakas na aura na may tutumbas lamang sa isang ninuno ng sekta. Gayunpaman, ang grupo ng tatlong individual ay mas makapangyarihan kaysa sa mga ninuno ng sekta. Maingat na naramdaman ni Dustin ang kanilang mga kapangyarihan sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan. At tinansya na sila ay katumbas ng mga nangungunang masters tulad ng pinuno ng Yaksha Palace at ang pinuno ng Sword Palace. Minsan nang nakita ni Dustin ang tatlong nilalang sa Ancient Forbidden Land. Tinasabing ang God's Burial Ground ay matatagpuan sa sinaunang Forbidden Land noong araw. Kaya't ang mga tao mula sa iba't ibang mundo ay nagsama-sama upang galugarin ang sinaunang lupain upang maghanap ng mga kayamanan. 1/4. Sa huli, nagalit ang tatlong nilalang. Kaya pinalayas nila ang lahat ng nanghihimasok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw na naman sa bangin ang tatlong nilalang. Kayong lahat, umalis na kayo ngayon. O papatayin namin kayong lahat. Nagsalita ang mommy. Ang kanyang boses ay may mabigat na mahiwagang kapangyarihan na maaaring makalusot sa soul sea ng ibang tao at mabigla ang kanilang mga espiritual na kaluluwa sa pagpapasakop. Ang mga nilalang na medyo mahina ay kinilig at naramdamang nanlalambot ang kanilang mga binti. Tingnan mo, Dustin. Sabi ni Asa kay Dustin sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Itinuro ni Asa ang lalim ng bangin. Senyales na tumingin si Dustin sa direksyon na iyon. Ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin ang lalim ng bangin. Natigilan si Dustin sa nakita. Nakatayo pala sa pinakamalalim na bahagi ng canyon ang isang libingan na kasing laki ng bundok. Ang libingan ay nagbuga ng isang hanay ng nasa sabik at magulong gininto ang nakasisilaw na mga ilaw. Na natatakpan ng makulay na ambon na nabuo sa isang bahaghari. Ang mga anino ng iba't ibang uri ng mapalad na mga hayop at ibon ay nananatili sa kawalan sa paligid ng libingan. Ang mga banal na ron ay bumuo ng mga puting lotes na bulaklak na patuloy na naglaho ng kasing bilis ng pagkakalikha. Ang mas nakakamangha ay, isang grupo ng maliliit na lalaki ang tumutugtog ng mga instrumentong pangmusika habang ang isang grupo ng maliliit na batang babae ay may dalang mga basket ng bulaklak sa kanilang mga kamay. At patuloy na naghuhulog ng mga talulot sa ibaba. Sa libingan. Siyempre, ang lahat ng ito ay mga ilusyon. Ang lahat ng ito ay naging mas misteryoso sa libingan. Oh, may malaking libingan doon. Isang dosenang makapangyarihang figure ang sumugod sa bangin. Ilang sandali pa, isang malaking hukbo ang sumama sa kanila. Tila ay mula sa Universal Allied Army. At ang dosenang mga master na kara-rating lang, ay ang pinuno ng Heavenly Palace at ng kanyang mga kasama. Pagpasok pa lang nila sa bangin, naakit sila ng sagradong puntod sa pinakamalalim na bahagi ng canyon. Ito ba ang maalamat na God's Burial Ground? Napakaganda. Biglang may sumigaw. Iyan ang libingan ng Diyos. Lahat sila ay tuwang-tuwa habang nakatitig sa puntod na may matalas na mata. Ang God's Burial Ground ay isang sinaunang alamat na nababalot ng misteryo. Halos lahat ng tao mula sa sansinukob na ito ay narinig ito. Hindi nila maiwasang mapaisip ngayon habang nakatingin sa bangin sa unahan. Maganda kung ang God's Burial Ground ay talagang nasa kabilang panig. Maaaring may mga kayamanan doon o ilang mahusay na kasanayan sa martial art na maaaring magpalakas sa akin. Naisip nilang lahat. Pagkatapos, ang emperador ng Sky Phoenix Kingdom ay nagsalita. Hindi na napigilan ang kanyang kuryosidad. Kinausap niya ang pinuno ng Palasyo ng Langit. Nabalitaan ko na na-explore mo na ang God's Burial Ground minsan. Totoo ba ito? Diretsyong tanong niya. Lumingon ang lahat upang tumingin sa pinuno ng Palasyo ng Langit. Naghihintay ng kanyang tugon. Tinabi ng mga alingaw-ngaw na hindi sinasadyang napadpad siya sa God's Burial Ground noong nakaraan. Pagkatapos niyang makaalis dito, siya ang naging pinakamakapangyarihang nilalang sa sansinukob na ito. Mabilis siyang sumikat at itinatag ang Palasyo ng Langit. Ibinalik ng pinuno ng Palasyo ng Langit ang kanilang tingin. Oo. Nasa loob na ako ng God's Burial Ground. Sumagot siya. Kung gayon ang mga alingaw-ngaw ay totoo. Napanganga ang mga tao sa pagtataka. Matagal na ang mga kwento. Ngunit hindi na kumpirma kung totoo ito o hindi. Ngunit ngayon.
Personal na pinatunayan ng pinuno ng Palasyo ng Langit ang katotohanan nito. Talagang umiral ang maalamat na burial ground. Kaya nasa bangin ba ang God's burial ground? Nanginginig na tanong ng emperador ng Sky Phoenix Kingdom. Hindi na niya napigilan ang excitement. Hindi ko alam. Sa oras na iyon, ako ay hinahabol ng isang kaaway. Nadulas ako sa magulong kawalan. Lumabas sa isang random na puwang. At biglang natagpuan ang aking sarili na nasa loob na ng libingan. Tulad ng alam nating lahat, ang magulong void ay iba sa real space. Ito ay hindi matatag kung saan ang espasyo at oras ay patuloy na nagbabago. Napakaswerte ko lang. Sa makatuwid, kahit na pumasok ako sa magulong void ngayon, baka hindi na ako makabalik sa God's burial ground. Bukod dito, ako ay kasalukuyang nasa real space. Paano ko malalaman kung ang lugar na hinahanap natin ay nasa bangin na ito o hindi? Sagot ng pinuno ng Palasyo ng Langit. Umiling-iling. Nakita ko, naisip ng karamihan. Kung iyon ang kaso, magiging mahirap para sa kanya na tukuyin ang eksaktong lokasyon ng libingan sa real space. Maraming pasukan sa God's burial ground. Ang mga makapangyarihang tao mula sa immortal world ay naghahanap ng mga paraan upang makapasok sa libingan. At gayon pa man sa tingin mo ay mahahanap mo ito sa iyong sarili. Nakakatawa, ngiting sabi ng isang lalaki mula sa underworld. Nakasuot siya ng signature black robe ng underworld. Ano, may iba pang pasukan sa libingan sa ibang universe. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa isa't isa, na nabigla sa paghahayag ng lalaki. Hindi ba ang God's burial ground ay isang lihim na kaharian sa ating universo? Kung may iba pang mga paraan upang makapasok sa loob nito, nangangahulugan iyon na ang mga nilalang mula sa ibang universo ay maaari ring makapasok dito. Mga tanga, ganyan ba kayo kabagal? Hindi mabilang na mga kahanga-hangang masters mula sa iba't ibang advanced na universo ang naghahanap ng God's burial ground sa buong buhay nila. Paanong ito ay nasa iyong bastos na universo? Panunuya ng lalaking nakaitim na damit. Kalimutan mo na ta, walang kwentang pag-usapan te sa mga tanga. Nagsasayang ka lang ng oras. Sabi ng isa pang nakaitim na lalaki sa kanyang kasama. Nagkaroon ng kahulugan ang dalawang lalaki. At nakikita ito ng lahat ng naruroon. Mas mahalaga pala ang lugar ng Diyos kaysa sa inaakala natin. Naisip nila, gayunpaman, mayroong isang espesyal na bagay tungkol sa libingan. Ito ay nagkakahalaga ng pagsusuri. Pag-amin ng lalaking nakasuot ng itim. Pumayag naman ang ibang lalaki. Habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Isang malaking bilang ng mga bangkay na sundalo ang nagsimulang magmarcha patungo sa bangin. Tunay nga, maaaring may ilang mga kayamanan na nakatago sa libingan na iyon. Pero tingnan natin, sabi ng pinuno ng Heavenly Place. Tumingin siya sa iba pang mga master. At nang tumingin sila pabalik sa kanya, nagpasya silang lahat na magpatuloy. Marahil ang libingan na ito ay isa sa mga palasyo ni Peterson ang Taoist ancestor. Ang matandang lalaki ang pinakamayamang nilalang sa immortal world. Ang kanyang mga kayamanan ay tiyak na hindi mabibili ng salapi. Bulong ng isang lalaking naka-purple na damit mula sa Divine Sect. Dahil doon, tinenyasan niya ang iba pang miyembro ng Divine Sect na magsimulang kumilos. How dare you break into the forbidden area without permission? Dapat parusahan kayong lahat. Biglang nataranta ang Silver Titan. Ang higanteng hayop at ang mummy. Lahat silang tatlo ay mukhang galit na galit sa panghihimasok. Magkasama silang naglabas ng nakakatakot na enerhiya. Ito ay nakatutok sa mga trespassers. Napakalaki ang lugar tulad ng karagatan. Tinamaan ang mga bangkay na sundalo sa frontline at agad nilang ginalugad. Napuno agad ng hangin ang mabahong bangkay na miasma. Humph! Isang dosenang lalaking nakasuot ng itim na damit ang gumanti sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanilang sariling kapangyarihan. Boom! Nagsalpukan ng dalawang magkasalungat na enerhiya. Ang epekto ay nagdulot ng pagsabog. Nayumanig sa mundo hanggang sa kaibuturan nito. Malinaw na ang tatlong halimaw ay lahat ay napakalakas. Umalis ka! Tigaw ng pinuno ng Sword Palace. Nauna siyang tumakbo sa iba. Winawagayway ang kanyang espada. Sa likuran niya, isang walang katapusang hanay ng ningning ng espada ang sumunod.
Bastos ka, tigaw ng Silver Giant. Ang kanyang malakas na boses ay yumanig sa kalangitan. Itinaas niya sa ere ang kanyang silver mace. Naglabas ito ng mga sinag ng nagniningning na liwanag, na nagmistulang pilak na araw. Pagkatapos ay inihampas niya ito sa pinuno ng Sword Palace. Ang dalawa ay sumugod sa isa't isa. Handang pumatay. Boom! Naramdaman ng pinuno ng Sword Palace ang tama. Tinahid nito ang braso niya. Hindi niya maiwasang mabigla. Ang malaking halimaw ay nagpakawala ng dagandong. Tinamaan nito ng buntot ang mga nanghihimasok. Sa bawat malakas na pagwawalis, yumanig ang lupa at sumasayaw ang alikabok sa hangin. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa buong bangin. Maraming sundalo ng Universal Allied Army at Underworld ang nadorog. Lahat ng mananakop ay dapat mamatay. Malamig na anunsyo ng mommy. Mula sa kanyang bibig, iniluwa niya ang isang makapal na ilog ng bangkay na miasma. Mabilis itong damaloy at kumalat sa lugar. Na agad na nabasag ang maraming sundalo. Nagbabala ang alamat na ang sinaunang Forbidden Land ay mapanganib. Sa katunayan ito ay totoo. Halos hindi ako makapaniwala na may ganoong malalakas na nilalang. Ang mga tao ay nanunood ng may takot at pagkamangha sa nakakatakot na pagpapakita ng kapangyarihan sa kanilang harapan. Let's make a move din. Sabi ni Dustin. Lumingon siya sa mga master ng Immortal and Alliance. Anong pinagsasabi mo? Kakampi natin sila. Kailangan nating pigilan ang mga taong iyon na makalampas sa bangin. Sabi ng Supreme Holy Tree kay Dustin. Anong ibig mong sabihin? Kakampi natin sila. Sabi ni Dustin na may pagtataka. Napanganga siya sa pinangyarihan ng patayan na hatid ng higanting pilak, ng hayop at ng mommy. Tama iyan. 3 sa ating magkakapatid ang nagbabantay sa libingan sa kalaliman ng lambak. Kamakailan lang ay nakipag-ugnayan ako sa kanila. Huwag mag-alaala. Itong mga nilalang na nagbabantay sa puntod ay nasa gilid namin. Hindi natin sila kaaway. Tutulungan natin sila. Ang kataas-taasang banal na puno ay bumulong kay Dustin, na nakikipag-usap sa pamamagitan ng kanilang espiritual na mga pandama. Nakakatuwa. Kakailaliman ng lambak na ito. May 3 pang banal na puno. Nagulat si Dustin. Tama iyan. Umanda sa pag-atake sa kanila. Kailangan natin silang tambangan bago sila magkaroon ng pagkakataon na lumaban sa atin. Paliwanag ng kataas-taasang banal na puno. Okay, naiintindihan ko. Tumanggo si Dustin bilang pagsang-ayon. Lumipas ang mga sandali at handa na ang lahat ng Superior Cultivator mula sa Immortal and Alliance. Sabay-sabay na umatake. Ang kanilang elemento ng sorpresa ay humantong sa pag-akyat ng enerhiya sa lugar. Mabait at galit silang nakipaglaban sa mga miyembro mula sa Underworld, sa Divine Sect, at sa Universal Allied Army. Tinahampi, Dumpty, ang 8 Stone Saints, ang 8 banal na puno, at Dustin ay nagpahayag ng kanilang pinakamakapangyarihang kadalubhasaan. Hinabol nila ang kanilang mga kalaban ng may kasanayan, pag-iingat, at katumpakan tulad ng mga mandaragit na humahabol sa kanilang biktima. Pinakawalan ni Dustin ang omnipotent lightness at tahimik na nagpakita sa likod ng isang lalaking nakaitim na damit. Nilaslas niya ang kanyang espada sa katawan ng lalaki. Kapangyarihan na nagmumula sa espada. Ito ay pinahusay ng sword light na naglalaman ng enerhiya ng 20,000 galaw ng espada. Ang potensyal na labanan nito ay napakaselan at mapanganib na ginawa nitong tunay na immortal na antas ng magic treasure na nakakatakot sa mata. Tingin sa kaalaman ni Dustin. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay isang karapat-dapat na miyembro na kasing kapangyarihan ng isang ninuno ng sekta. Agad niyang naramdaman ang presensya ng espada at gumanti ito gamit ang kanyang itim na kawit upang maiwasan ang pag-atake. Tumawid ang kawit at tumama sa mahabang espada. Nagsimula ang mga spark mula sa kontak. Bang! Habang naganap ang banggaan, sumibol ang isang gintong liwanag ng espada mula sa noo ni Dustin. Lumapit ito sa lalaki sa bilis ng kidlat na may pambihirang lakas at lakas. Bang! Nabigong umiwas ang lalaking nakaitim. At nahati sa kalahati ang kanyang ulo. Dahil halos tulala ang kalaban. Tinamantala ni Dustin ang pagkakataon para suntukin siya. Ang mga sirang bahagi ng katawan ay dinurog.
May isang dilaw na papel na ron. Nahuli ito ni Dustin at mabilis na itinago. Mula sa kanyang mga laban. Nakolekta ni Dustin ang gayong mga papel ng ron mula sa mga lalaking ito na nakasuot ng itim. Na may layuning pag-aralan ang kanilang kahalagahan at mga tungkulin sa hinaharap. Tinugod ni Dustin ang isa pang lalaking nakaitim. Lumitaw ang 6 na bathala sa loob ng kanyang katawan. Nag-conjuring ng kanilang natatanging kakayahan at sabay-sabay na sumuntok sa lalaki. Nagulat na ibinuko ng lalaki ang kanyang bibig at nagsimulang mag-spray ng itim na bangkay na miasma. Nahati ito sa 6 na gumugulong na ilog at bumuho sa 6 na bathala. Lumaki ang itim na karit ng lalaki. Lumalawak ng husto. Hinawakan niya ito. Pinutol sa kawalan. Iniangat ni Dustin ang kanyang mahabang espada at pinakawalan ang liwanag ng espada. Pinagsama niya ito sa kanyang kapangyarihan sa batas upang lumikha ng divine ruling chains. Inutusan niya silang bumagsak mula sa langit. At tulad ng matatalas na palaso, ang mga tanikala ay bumaril patungo sa direksyon ng lalaking nakaitim. Ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay mahigpit, ngunit sa loob lamang ng maikling panahon. Ito ay dahil sa lakas ni Dustin at sa kanyang kakayahan sa martial arts. Pagkatapos magpakita ng ilang galaw, tinuot ni Dustin ang Pot of Chaos. Ginamit niya ito para protektahan ang sarili mula sa itim na karit at sa isang suntok ay dinurog niya ang katawan ng kanyang kalaban. Ang karne at buto ay nakakalat sa kalangitan. Isang masangsang na amoy na sumasakit sa hangin. Sa isang kisap mata, napatay ni Dustin ang dalawang lalaking nakaitim. Ang dalawang lalaking ito na nakaitim ay parehong mga sect ancestor level cultivators. Nangangahulugan ito na madaling talunin ni Dustin ang mga ordinaryong ninuno ng sekta. Sa kabilang banda, ang mga cultivator mula sa Immortal Endworld ay nagpatuloy sa pag-atake sa mga miyembro mula sa Underworld. Sa Divine Sect, at sa Universal Allied Army, tina Humpty at Dumpty, ay gumawa ng kanilang malakas na enerhiya upang lumikha ng isang bagyo. Isang suntok mula kay Humpty ang naghiwa-hiwalay ng isang lalaking nakaitim. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa makapangyarihang mga magsasaka tulad ng pinuno ng palasyo ng langit. Pinilit ng kanyang partner na si Dumpty na umatras sa takot ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect. Ang lalaking naka-purple ay napakalakas at halos kasing lakas ng pinuno ng Heavenly Palace. Gayunpaman, wala siyang pagkakataon laban sa pag-atake ni Dumpty. Nagalit na galit at determinadong lumaban ng may lakas at kapangyarihan. Ang 8 Stone Saints at ang 8 banal na puno ay pawang lumaban sa kanilang mga kalaban. Ang iba pang mga mandirigma mula sa Immortal End Alliance ay buong tapang na sumugod upang harangan ang daan patungo sa kailaliman ng lambak. Sa kabila ng ilang mga pag-urong, madali silang nagtagumpay at napatay ang maraming mananakop. Dahil maingat na pinlano ng Immortal End Alliance ang kanilang mataktikang pananambang. Lumabas sila ng may pakinabang. Ang lambak ay nabahira ng dugo at ang mga katawan ng kanilang mga kalaban ay nakasalansan na parang bundok. Sa lahat, ang mga lalaking nakasuot ng itim na damit mula sa Underworld ang dumanas ng pinakamatinding pinsala at pinakamataas na nasawi. Mahigit kalahati sa kanila ang napatay, na naiwan lamang sa 5. Dahil sa pagkabigla, ang mga miyembro mula sa Underworld, ang Divine Sect at ang Universal Allied Army ay umatras, na sinuspinde ang labanan. Ang tanging natira sa digmaan ay ang mga bangkay, na nakakalat sa lupa na may dugong umaagos mula sa kanilang mga katawan. Haha! Salamat sa tulong! Masayang tumawa ang higanteng pilak. Ang mommy at ang hayop ay tumingin sa mga miyembro ng Immortal End Alliance na may isang matalik na tingin. Sa hitsura ng sitwasyon, tila itinuring na nila ang mga tao ng Immortal End Alliance na nasa kanilang panig. Dustin, anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ka nagsanib puwersa para tulungan sila? Bakit mo kami inatake? Lahat ng martial artist mula sa Underworld, ang Divine Sect, at ang Universal Allied Army ay galit na tumitig sa kanya. Haha, ibig kong sabihin, lumabas kayong lahat. Kung hindi, maging panauhin mo ako para dumiretso sa iyong kamatayan. Ngumisi si Dustin. Ayaw ipaliwanag ang kanyang mga kilos. Walang kabuluhan para sa kanya na ipaliwanag ito. Dustin,
Parang gusto mo na naman ay monopoly ang yaman sa puntod. Napakayabang at walang awa na tao. Malamig na sabi ng pinuno ng Yaksha Palace. Ganon din ang iniisip ng iba pang miyembro. Naniniwala sila na si Dustin ay napuno ng kasakiman at nais lamang niyang ituloy ang kanyang sariling agenda para sakupin ang lahat ng kayamanan sa libingan. Matako kang brat. Huwag mong subukang kumagat ng higit sa kaya mong nguyain. Malamig na sabi ng isang lalaking nakaitim. Tiningnan niya si Dustin na may disguised murderous intent. Ano? May problema ka ba? Halika dito. Ako mismo ang papatay sa'yo. Papatayin ko ang kasing dami ninyong masasamang nilalang mula sa underworld hanggat kaya ko. Mapanuksong sabi ni Dustin na hinahamon ang mga nag-aakusa sa kanya. Paano kung sabay nating salakayin sila at lahat tayo ay may karapatang maangkin ang mga kayamanan na matatagpuan natin doon? Kung pipilitin mong gawin ito sa mahirap na paraan, makakaakit ka lamang ng mas malalakas na kaaway para sa iyong sarili at sa immortal end world. Gaano ba ito katanga? Tinubukan ng pinuno ng Heavenly Palace na suyuan si Dustin. Ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect ay tumingin kay Dustin na may nagbabantang mga mata. Nang walang sinasabi, there will be no bargain or compromise. Everybody, get out of here. Otherwise, I'll show no mercy to you. Sabi ni Dustin sa malamig na boses. Hindi pa rin natinag sa mga argumento ng kanyang mga kaaway. Dustin, sa tingin mo ba magagawa mo lahat ng gusto mo? Tinaktan mo lahat ng puwersa namin. Hindi ka na makakatakas pagkatapos na gumawa ng isang kalaban sa amin. Tigaw ng pinuno ng Yaksha Palace, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Aking mga kapatid na lalaki. Kakailaliman ng lambak, lumitaw ang tatlong higanteng puno, na yumanig sa lupa at mga bundok. Nagningning sila ng maliwanag na may mga mahiwagang ro na kumikinang ng marilag sa paligid ng kanilang mga sanga at putot. Sa gulat, ang mga tao sa lambak ay napalingon sa tatlong banal na puno. Mga pinakamamahal kong kapatid, kumusta na kayo? Ang pinakamataas na banal na puno ay ang pinakaaktibo. Sumugod ito at niyakap ang tatlong banal na puno. Ang iba pang mga banal na puno ay pawang lumapit upang salubungin ang kanilang mga kapatid. Ang 8 banal na puno ay muling nagtagpo sa tatlong bago. Magkayakap at umiiyak sa tuwa. Oo naman. May 3 banal na puno dito. Halos lahat ay nakatitig sa mga puno na ngayon lang lumitaw sa harap ng kanilang mga mata. Ilang araw na ang nakalipas. Nakita ng ilang master ang 3 magic tree sa Ancient Forbidden Land. Nang lumabas ang balita, interesado ang mga tao mula sa iba't ibang lugar tungkol sa mga magic tree. Maraming tao ang nakatitig sa 11 magic tree na may katakawan. Gusto nila ang mga puno para sa kanilang sarili. Bawat isa sa 11 puno ay may kanya-kanyang katangian. Ang mga ito ay mahalagang likas na yaman at may di masusukat na halaga at hindi madaling palitan. May isang alamat sa universo na kung ang isang magsasaka ay makakakuha ng isang magic tree at gawin itong sarili. Makukuha niya ang mga espiritual na katangian ng puno. Halimbawa, nakakuha si Dustin ng isang espiritual na puno at isinama nito ang kanyang espiritual na kaluluwa. Mula noon, mayroon na siyang lahat ng uri ng pag-aari ng espiritual na puno. Mayroong 11 magic tree sa kabuuan. Kung ang isa ay nakakuha at pino ang mga ito, ang kanyang lakas ay lalago ng higit sa imahinasyon ng isa. Kailangan natin ng mas maraming tulong. Dahil napakabihirang makatagpo ng 11 magulong punong walang kamatayan dito. Kukunin natin sila sa lahat ng paraan. Sabi ng isang lalaking nakasuot ng itim. Malinaw na mula sa underworld. Kaagad. Ang isa pang lalaking nakasuot ng itim sa tabi niya ay naglabas ng isang itim na jade slip at dinurog iyon sa kanyang mga kamay. Isang mensaheng espiritual na kahulugan ang ipinadala. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malakas na bangkay na miasma ang lumabas mula sa isang lugar sa itaas ng sinaunang Forbidden Land. Pagkatapos, 12 ng makapangyarihang lalaking nakasuot ng itim ang lumabas mula sa corpse miasma at tumakbo patungo sa kailaliman ng sinaunang lupain. Halata sa kanila na ang mga tropa ng underworld ay nagtago sa labas ng Ancient Forbidden Land.
Pumili si Irvin ng ilang daang mga master na maaaring tumugma sa kapangyarihan ng ninuno ng sekta at humantong sila sa universo na ito. Nang matanggap ni Irvin ang mensahe mula sa lalaking nakaitim na damit, ipinadala ni Irvin ang lalaking nakaitim sa Ancient Forbidden Land para tulungan sila. Haha! 11 magulong punong walang kamatayan ang namataan dito. Talagang isang pambihirang eksena. Peterson ang Daoist Ancestor ay nag-iwan ng 12 magic tree sa kabuuan. Hindi naman masama na makakuha lamang ng 11 sa kanila. Malaki. Pupuntahan ko sila. Ang lalaking naka-purple ng Divine Sect ay ninisyon sila ng may inis. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at itinaas ito patungo sa langit. Sa sumunod na segundo, yumanig ang kawalan at lupa. Biglang nahulog mula sa langit ang isang 7 palapag na magic pagoda. Dama po ang pagoda sa kanyang kamay. Ang kulay ng mga sahig ng pagoda ay naiiba sa bawat isa. Bawat kwento ay may kanya-kanyang kakaiba dito. Ang mga sahig ay naglalabas ng mga ilaw na may iba't ibang kulay, na nagbibigay liwanag sa kalangitan. Nang lumitaw ang 7 palapag na pagoda, ang mga mata ng lahat ay nakatutok dito. Ang pagoda ay naglabas ng walang katapusang mga batas ng kalikasan, at nagtataglay ng isang mabigat at hindi masabi na kapangyarihan. Ayaw ipakita ni Dustin, pero namangha siya dito. Naisip niya na ang pagoda ay isang magic treasure na mas makapangyarihan kaysa sa magic treasure na ginawa ng isang tunay na immortal. Nakikita ni Dustin na ang mga puwersang nakikita mula sa underworld at pagkatapos ay nagsimulang gamitin ng Divine Sect ang kanilang mga trump card. Marahil ay alam na ng mga miyembro ng 2 puwersa ang tungkol sa 12 puno ng mahika ni Peterson na Daoist na ninuno. At napapansin na nila ang mga ito. Matagal na ang nakalipas, gayunpaman, wala silang nagawa dahil 8 banal na puno lamang ang lumitaw noon. Nagplano silang gumawa ng hakbang nang lumitaw ang lahat ng 12 puno. Ngayong narito na ang 11 magic tree. Naiinip sila, kaya kailangan nilang gamitin ang kanilang mga trumpeta para makuha ang mga puno. Naisip ni Dustin sa sarili. 11 holy trees, ang pinuno ng Heavenly Palace at ang iba pang mga master ay nagbulungan sa kanilang mga sarili. Nagningning ang kanilang mga mata sa Pananabik at Pananabik, sa kanyang malakas na espiritual na kahulugan. Kitang-kita ni Dustin ang mga tingin sa mga mukha ng mga master. Mag-ingat ka. Pinalaan niya ang pinakamataas na banal na puno sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Huwag kang matakot. Marami tayong mga Panginoon sa panig natin. Kaya natin silang talunin. Sumingit ang kataas-taasang banal na puno. Marami talagang mga master sa Immortal End Alliance. Humpty, Dumpty, ang 8 Stone Saints, ang 11 banal na puno. Si Dustin at iba pang 12 malalakas na magsasaka na maaaring maging kapantay sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa ninuno ng sekta. Sila ay isang nakakatakot na grupo. Sa madaling salita, pumanig din kay Dustin ang higanting pilak, ang mommy at ang malaking hayop. Tama ka, kung gusto nila tayong labanan, lalabanan natin sila. Tumanggaw si Dustin. Pagkatapos, ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect ang gumawa ng unang hakbang para simulan ang laban. Habang nakipagkamay siya, lumipad sa hangin ang 7 palapag na pagoda. Lumaki ito habang naglalabas ng makukulay na ilaw. Ang pagoda ay huminto sa himpapawid. At pagkatapos ay lahat ng uri ng lihim na sandata ay nagmadaling lumabas sa pagoda. Kabilang ang mga saber, tibat, halberds, palakol, at marami pang iba. Ang dami ng armas ay nakakatakot. Ang bawat isa sa kanila ay isang napakataas na antas ng sikretong sandata. Pinaulanan nila ang 11 magic tree. Humpty, Dumpty, kailangan namin ng tulong mo. Tigaw ni Sherman sa 2 higanti. Inabot ni na Humpty at Dumpty ang 11 puno at tumayo sa harapan nila. Ang duo ay nagpalihis ng maraming sikretong armas na lumapit sa kanila. Sumabog ang mga lihim na sandata mula sa pagoda nang bumangga sa malalaking kamao ng 2 higanti. Ilang sandali pa, may nangyari na ikinagulat nilang lahat. Pumutok ang mga kamao ng mga higanti, at tumalsik ang kanilang dugo at buto sa lahat ng direksyon. Dahil malakas sina Humpty at Dumpty,
Maaari nilang palakihin muli ang kanilang mga kamay sa loob ng maikling panahon. Kahit na nagkakahalaga ng kanilang orihinal na asensya ng enerhiya upang mapalago muli ang kanilang mga paa. Nang makita ito, agad na tumawa ng malakas ang lalaking nakasuot ng purple outfit. Kahit na malalakas ang dalawang higanteng ito, imposible para sa kanila na makayanan ang mga pag-atake mula sa weapon pagoda. Pagmamalaki ng lalaking naka-purple ng Divine Sect habang tumatawa. Itinuro niya ang pagoda, at libo-libong lihim na sandata ang agad na bumaril at nabangga sina Humpty at Dumpty. Sa pagkontra sa mga pag-atake ng weapon pagoda, ang dalawang higante ay napilitang umatras at humawak sa posisyon. Ito ay malinaw na ang weapon pagoda ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Haha, hindi mo alam kung gaano ako naghintay para sa sandaling ito. At sa wakas nakakuha ako ng pagkakataon na talunin ka dito. Curse. Tayang naman pero may natira pa. Mas maganda sana kung nandito lahat ng 12 magic tree. Patuloy ng lalaki. Ang kanyang katawan ay nagbuga ng mga gintong ilaw. Mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang mga paa. Kasama ang kanyang buhok. Nagmamadali siyang sumugod para kunin ang 11 magic tree para sa kanyang sarili. Pumunta ka sa formation. Napaungol si Sherman. Hinawakan ni Sherman at ng iba pang mga banal na puno ang isa't isa sa tabi ng sanga. At ang mga ron ay bumangon mula sa kanilang mga putot na bumubuo ng isang gintong pagoda na lumulutang sa itaas nila. Gagawa lang ng magic ang formation kapag 12 na kayo. Pero 11 lang kayo. Hindi nyo ako maloloko. Tinggal sa kanila ng lalaking naka-purple. Habang itinaas niya ang kanyang manggas, pinakawala ng weapon pagoda ang mga dilaw na alon ng enerhiya na nagtulak kay Humpty at Dumpty na umatras. Pagkatapos noon, tumama pa ito sa gintong pagoda sa itaas ng 11 magic tree. Ang pangalawa ay nagbanggaan ang dalawang pagoda sa mga core ng isa't isa. Ang 11 banal na puno ay pinalipad dahil sa malakas na impact. Nagulat si Dustin. Walang pag-aaksaya ng oras. Tinawag niya ang isang gintong liwanag ng espada. Lumapit ito sa mismong ulo ng lalaking nakasuot ng purple na damit. Kasabay nito, nagsagawa si Dustin ng omnipotent lightness. At sa isang iglap, nasa likod siya ng lalaking naka-purple at sinuntok ang huli. Well, Dustin, you're just a mere boy from a backward universe. Do you really think you are that powerful? Tinukaw mo ang underworld. At ngayon ay sinusubukan mong gawing kaaway mo ang Divine Sect. Walang pakialam na sabi ng lalaking naka-purple. Dumingon siya para makipag-away kay Dustin. Ang lalaking naka-purple ay may kakilakilabot na kapangyarihan. At siya ay mas malakas kaysa sa pinuno ng Heavenly Palace. Ngayon ang pinakamagandang oras. Tigaw ng isang lalaking nakaitim na roba mula sa underworld. 12 ng mga lalaking nakaitim ang nagwagayway ng kanilang itim na karit patungo sa 11 banal na puno. Ang kanilang layunin ay ang 11 banal na puno. Walang kulang. Walang hihigit pa. Bawat isa sa mga lalaking nakasuot ng itim ay tumugma sa ninuno ng sekta. Habang inilunsad nila ang kanilang mga pag-atake, napuno ng kanilang napakatinding enerhiya ang buong espasyo. Guys, lumaban ng buong lakas. Kung makakakuha tayo ng isang banal na puno o dalawa, ito ay magiging isang napakagandang ani. Ang sabi ng pinuno ng Heavenly Palace. Siya at ang isang dosenang nangungunang magsasaka ay nagkatinginan at sabay-sabay na tumakbo palabas patungo sa mga banal na puno. Kaumaatungal na sigaw ng labanan. Ang mga masters ng Immortal End Alliance kasama ang mga sect ancestor level powers ay sumugod sa larangan ng digmaan upang tulungan ang kanilang mga kasama. Siyempre, tinisikap nilang ipagtanggol ang 11 banal na puno. Bilang resulta, humigit kumulang 100 master sa antas ng ninuno ng sekta ang nag-away sa isa't isa sa lugar. Hindi kailanman nangyari sa sansinukob na ito na napakaraming makapangyarihang mga figure sa antas na iyon ay lumaban ng sama-sama. Ito ay talagang isang hindi pa naganap at makasaysayang kaganapan. At ang mga hindi pa umabot sa antas ng ninuno ng sekta ay lahat ay umatras malayo sa larangan ng digmaan. Kung sila ay sumali sa isang mataas na antas ng labanan, sila ay mapapatay sa isang mabilis na tibok ng puso. Pitag silang lahat gamit ang Devilish Corpse Array.
Two quarters. Ang utos ay tumahol sa gitna ng malaking kaguluhan. Galing iyon sa isa sa mga lalaking nakaitim na damit. 12-dosenang mga lalaking nakasuot ng itim na damit, ang bawat isa ay naglabas ng isang maliit at itim na bandila. Lahat sila ay nagsimulang gumalaw sa isang direksyon habang nakataas ang flag ng array sa kanilang mga kamay. Ang mga flag ng array ay kasunod na kinunan sa himpapawid upang bumuo ng isang array. Pagkatapos, isang makapal na bangkay na miasma ang sumambulat mula sa array flag. Walang katapusang umaagos ito na parang kumukulong tubig sa langit. Napuno nito ang buong larangan ng digmaan. Lumabo ang paningin ng lahat. Ang miasma ng bangkay na ito ay naglalaman ng batas ng kamatayan na maaaring makaimpluwensya sa pagdaan ng parehong oras at espasyo. Ang lahat ng nalantad dito ay agad na natagpuan ang kanilang mga sarili na nakulong sa isang mundong puno ng mga bangkay at dugo. Umaalingaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon ang baho ng nabubulok na laman. Napakadilim na parang gabing walang buwan. Ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako. Gumagalaw ng hindi mapakali. Anong nangyayari sa'yo? Ano ang nakikita mo? Agad na ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang ipadala ang kanyang mensahe sa pinakamataas na banal na puno at sa iba pa. Nababahala siya sa kalagayan nila ngayon. Ngunit wala siyang natanggap na tugon. Natigil sa hanay. Walang nakakakita o nakakaramdam ng anuman kahit sa isa't isa. Hinarang ng miasma ang kanilang paningin at iba pang mga pandama. Napinutol sila ng buo sa lahat ng iba pa. Damn it, grabe naman ito. Kung ang hanay ay nagtagumpay na ihiwalay ang 11 banal na puno sa isa't isa, ang kanilang lakas ay mababawasan ng husto. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili. Kung hindi ang pag-aalala niya sa bawat segundo. Pinaghiwalay. Ang 11 banal na puno ay hindi makapangyarihan. Imposibleng matalo nila ang isang magsasaka sa antas ng ninuno ng sekta ng paisa-isa. Inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang hanapin ang 11 banal na puno sa loob ng hanay. Sa kanyang pagkadismaya, wala siyang nakita kundi mga bangkay at dugo. Haha! Ang Devilish Corpse Array na ito ay isa sa 5 nangungunang magic array ng Underworld. Walang makakatakas doon. Huwag mo itong pangarapin. Nakakagulat na regalo. Hindi namin inaasahan na makakakuha kami ng 11 magulong punong walang kamatayan sa isang sweep lang. Lahat ng sakripisyo ay sulit. Isa pa, napakaraming nagsasaka ng mga ninunong sekta ang sumasali sa ating tropa ng mga bangkay na sundalo ngayon. Iyan ay hindi ka pani-paniwala. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa dilim ng Devilish Corpse Array. Narinig ito ng lahat na nakulong sa loob nito. Noong una, nalilito sila sa mga salita. Ngunit nang maglaon, nabigla at natakot sila nang matamaan sila. Kung sila ay namatay doon, ang kanilang mga bangkay ay magiging mga trofeo para sa kanilang mga kaaway at pagkatapos ay ipino sa kanilang mga bangkay na sundalo. Bigla nilang naunawaan na ang 11 banal na puno ay hindi lamang ang gustong manghuli ng mga lalaking nakaitim kasama ang Devilish Corpse Array. Nilalayo nilang patayin ang bawat isa pang nangungunang magsasaka. Ang mga lalaking ito mula sa Underworld ay may malaking layunin sa pagpunta sa kanilang universo. Nais nilang mangolekta ng mga bangkay upang mapalawak ang kanilang hukbo. Natural. Ibig sabihin noon ay patayin ang lahat. Ngayon, nakuha na nila ang maraming makapangyarihang sect ancestor level cultivator sa kanilang hanay. Hindi nila hahayaang masayang ang pagkakataong ito. Fuck you bastard. Let me out, or I'll kill you all. Napakasama ng mga masasamang bastard mula sa Underworld. Gusto nilang patayin tayong lahat. Ang bawat isa sa hanay ay nagsimulang sampain ang mga bumihag sa kanila. Kahit na silang lahat ay nahiwalay sa isa't isa, nagsimula silang maglunsad ng mga pag-atake. Ang marahas na enerhiya ay sumabog ng walang tigil dito at doon. Ginawa ng bawat master ang kanilang makakaya upang sirain ang array. Si Dustin ay naghanap muli ng 11 banal na puno gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Gayunpaman, walang anuman. Ang Devilish Corpse Array ay talagang napakalakas para tumagos. Nang malapit na siyang sumuko, bigla niyang naalala ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor.
Iyon na ang huling trump card niya na maaaring maging tiket lang nila para makaalis sa mapanganib na sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor ay maaaring magbigay sa sino man ng kakayahang makakita sa anumang mga ilusyon. Nagsimulang mag-concentrate si Dustin sa paggamit ng skill. Nakabukas ang ikatlong mata niya sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang mga sinag ng mga ilaw sa taglamig ay kumakalat mula sa mag-aaral sa loob nito. Inis ka ng liwanag ang lugar. Umagos sa miyesma ng bangkay. Unti-unting nagliwanag ang paningin sa kanyang harapan. Ito ay tiyak na kapaki-pakinabang. Tuwang-tuwa si Dustin sa mga resulta. Ang mata ng Ghost Dumb Ancestor ay isang natatanging kasanayan mula kay Tombay. Ang pinuno ng Ghost Dumb. Ito ay talagang makapangyarihan. Hindi nagtagal. Natuklasan ni Dustin na ang 11 banal na puno ay talagang hindi kalayuan. Bawat isa sa kanila ay inaatake ng ilang lalaking nakaitim mula sa impyerno. At sa hitsura nito, ang 11 banal na puno ay tila nahihirapang labanan ang mga pag-atake. Hinaharang pa rin ng Devilish Corpse Array ang kanilang sentido kaya hindi nila magagamit ang buong kakayahan nila sa kanilang laban. Marami sa kanilang mga sanga ay nabali at naputol. Ang kanilang mga barks ay naputol din ng mga pagsabog. Nakasabit na ito ngayon sa kanilang mga trunks na parang mga basahang basahan. Ang kanilang mga kalaban ay halatang mas makapangyarihan kaysa sa kanila dahil sila ay tinulungan ng Devilish Corpse Array. Nang makita ang nangyayari, napakunot ang noo ni Dustin. Haha, tumigil ka sa paglalaban. Kayong mga walang kamatayang puno. Pumunta ka lang sa underworld kasama namin at ilagay mo ang iyong ugat sa lupa doon. Sabi ng isa sa mga lalaking nakaitim na damit. Ang kanyang ngiti ay malaswa at nakakaloko. Sumama sa kanya ang isa pang lalaking nakaitim. Magkasama, ang bawat isa ay nabuo sa isang malaking kamay gamit ang kanilang lakas. Tinabi nila ang kataas-taasang banal na puno mula sa magkabilang panig at matagumpay itong nakuha. Ang pinakamataas na banal na puno ay masyadong mahina at nasugatan upang palayasin sila. Masakit ang katawan nito at halos maubos ang lakas nito. Alam nitong nakarating na ito sa dulo ng kalsada. Let me go, you bastard. Damn it, hindi ako papayag na ang buhay ko ay wakasan ng dalawang walang pangalan na bastard. Hindi mo ako madadala ng kamay kung hindi ako nakulong sa iniwan na hanay na ito. Ang umuungal ang kataas-taasang banal na puno. Ramdam ni Dustin ang galit nito sa mga salita nito. Isang hindi inaasahang boses ang biglang sumabad sa kanyang mga pagmumura. Nakakatawa talaga. Namamatay ka na, pero nananatili kang mayabang. Pagkatapos ay isang anino ang lumundag sa kung saan. Lumilitaw sa harap ng pinakamataas na banal na puno. Tinuntok nito ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na nakahawak sa banal na puno. Ang dalawang lalaki ay nahuli sa pag-atake. Masyadong mabilis at napaka-flexible na nanggaling sa sinuman sa loob ng Devilish Corpse Array. Ang lugar na ito ay kanilang teritoryo. Tila lang ang maaaring umatake ng ganoon sa loob ng array. Ang anino talaga ay si Dustin. Ginamit niya ang kakayahan ng omnipotent lightness para kumilos ng mabilis na parang multo. Ang kanyang mga sorpresang pag-atake ay nagpatalsik sa dalawang nakadamit na lalaki sa hangin. Na nagkawatak-watek sa kanila. Katulong ng Eye of the Ghost Dumb Ancestor. Malinaw na nakikita at naramdaman ni Dustin ang lahat. Nahanap niya ang mga banal na puno ng paisa-isa at nakipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Pagkatapos ay ini-teleport niya silang lahat sa Slave Tower. Nang ligtas na sila, nagpatuloy siya sa pagtakbo sa loob ng Devilish Corpse Array. Hinahanap ang lahat mula sa Immortal Endworld pati na rin ang Silver Giant. Ang hayop at ang mummy. Sa sandaling natagpuan niya ang mga ito. Dinala niya ang lahat sa Slave Tower. Nakahinga ng maluwag si Dustin matapos mailigtas ang lahat. Pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas sa hanay. Gamit ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor. Kitang-kita ni Dustin kung nasaan ang mga itim na array flag at kung paano maiiwasan ang mga ito. Damn it, I cannot let those bastards from hell get away that easily. Kailangan nating bumalik at patayin silang lahat. Ang kataas-taasang banal na puno ay umungal sa galit nang makalabas na sila sa Slave Tower. Naroon din ang iba pang martial arts masters.
na nailigtas ni Dustin mula sa hanay. Lahat sila ay nasa iba't ibang yugto ng pinsala matapos matrap at atakihin ng mga lalaking nakaitim na damit. Ngunit ang kataas-taasang banal na puno ay hindi nakayanan ang kahihiyan na halos matalo ng mga lalaking iyon mula sa underworld. Hindi tayo dapat masyadong padalos-dalos. The Devilish Corpse Array is one of the 5 top magic of the underworld. I don't think we can destroy it even when we work together. Ngayon, nandito na ang lahat. Maswerte tayong nakatakas. Inaila ni Sherman ang kataas-taasang banal na puno sa tabi at sinubukang magsalita ng kaunting kahulugan dito. Tama, maaaring nakalusot na tayo. Ngunit hindi pa rin natin masisira. Tumanggo si Dustin at bumantong hininga bilang pagsang-ayon. At saka, ang weapon pagoda ay isang makapangyarihang sandata ng Divine Sect. Mahihirapan tayong labanan ito. Mas mabuting manatili muna tayong mababa sa ngayon. Ang higanteng pilak ay biglang nagsalita ng kanyang opinyon. Dahil sa dami, ang kataas-taasang banal na puno ay walang pagpipilian kundi ang pumayag. Lahat ng miyembro ng Immortal End Alliance ay umatras pa sa mas malalim na bahagi ng kanyan. Nanguna ang Silver Giant. Boom! Biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakabinging tunog mula sa Devilish Corpse Array. Isang 7 palapag na pagoda ang bumangon mula sa gitna nito. Nakatayo ito, nagniningning at nakasisilaw. Tinawi ang miasma ng bangkay. Pagkatapos, ang lalaking naka-purple ay lumabas sa array sa isang hakbang lang. Ang lahat ng iba pang martial arts masters, kabilang ang pinuno ng Heavenly Palace, ay labis na natuwa sa pagkakataong magmadaling makaalis sa hanay. Humph! Napakalakas talaga ng array. Ngunit sa tingin mo ba ay walang makakalaban dito ang Divine Sect? Ngumisi ang lalaking naka-purple. Gayunpaman, halatang naubos na niya ang kanyang dugo at enerhiya sa array. Namutla ang mukha niya. Kinailangan niyang sunugin ang kanyang blood essence para ma-activate ang weapon pagoda at makatakas sa array. Ang mga lalaki mula sa underworld ay nabigo sa pag-unlad na ito. Hindi nila inaasahan na ang kanilang Devilish Corpse Array ay mabibigo na makapatay ng kahit isang cultivator. Ito ay talagang isang kabuoang kabiguan. Ha! Nagulat nga ako na binalak mo pa akong patayin. Mabuti, babalik ako at aayusin ang sama ng loob sa pagitan natin sa sandaling makuha ko ang lahat ng magulong immortal na puno. Sabi ng lalaking naka-purple, na malamig na sulyap sa mga lalaking nakaitim na damit. Gamit ang sandata pagoda sa kanyang kamay. Tumakbo siya patungo sa direksyon ng pinakaloob na bahagi ng canyon upang hanapin ang mga banal na puno. Sumunod ka sa kanila. Hindi tayo madaling sumuko at hayaan silang makatakas. Galit na sigaw ng lalaking nakaitim na robe mula sa underworld. Winawagayway ang kanyang kamay. Pagkatapos, nagsimulang kolektahin ng lahat ng lalaking nakasuot ng itim na damit ang lahat ng array flag sa walang laman. Ang Devilish Corpse Array ay isa sa 5 pangunahing magic arrays ng underworld. Ang array flag ay napakalakas at mahalaga. Matapos tanggalin ang lahat ng array flag, ginamit ng 12 ng lalaking nakasuot ng itim na damit ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan. At sumugod sa kailaliman ng canyon. Tigil lahat. Ito na ang pagkakataong hinihintay nating lahat. Pasok na tayo sa loob. Ang pinuno ng Heavenly Palace kasama ang iba pang 12 ng mga master ay sabay-sabay na sumugod sa canyon. Para naman sa lahat ng Universal Allied Army na kasama ng mga masters. Lahat sila ay naghihintay sa labas. Pagkatapos ng lahat, hindi nila maaaring ipagsapalaran ang kanilang buhay na masangkot sa isang labanan sa pagitan ng mga makapangyarihang magsasaka na katumbas ng mga ninuno ng sekta. Kapatnubay ng higanteng pilak, nakarating din si Dustin at ang kanyang mga tao sa pinakamalalim na bahagi ng canyon, kung saan nakatayo ang isang libingan. Napakalaki ng libingan at parang isang dambuhalang bilog na mangkok na nabaligtad sa lupa. Mayroon itong walang katapusang walang kamatayang liwanag na patuloy na bumangon mula rito. Ang lahat ng uri ng hindi pangkaraniwang phenomena ay patuloy na lumilitaw sa kawalan sa paligid ng malaking libingan. Na ginagawa itong lubhang kakaiba. Maraming taon mo na bang binabantayan itong puntod? Ang kataas-taasang banal na puno ay nagtanong na may labis na pagtataka. Oo,
Maraming taon na akong nandito. Tagot ng isang berdeng banal na puno sa tabi ng pinakamataas na banal na puno. Kaninong puntod ito? Hindi ako makapaniwala na handa kayong maging tagapag-alaga ng isang libingan sa lugar na ito na tinalikuran ng Diyos. Tanong ulit ng Supreme Holy Tree. Noon pa man ay prangka ito at hindi nag-atubiling itanong kung ano man ang pumasok sa isip nito. Ito ang libingan ni Prinsesa Gracie. Tagot ng Silver Giant sa magalang na tono. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Si Prinsesa Gracie ay patay na at inilibing sa lugar na ito. Sa buong oras na ito, ang pinakamataas na banal na puno at ang iba pang 7 banal na puno ay nagulat lahat. Malamang, kilala rin nila itong Prinsesa Gracie. Actually, wala kaming lahat ng detalye. Ang alam lang natin, maraming taon na ang nakalilipas. Bago umalis ang amo, itinayo niya itong libingan. Sinabi niya na ito ay para kay Prinsesa Gracie at hiniling sa amin na bantayan ito at huwag hayaang sirain ito ng iba. Sabi ng Silver Giant, ito ay lumabas na ang higanting pilak, ang mommy, at ang mabangis na hayop ay ang lahat ng mga lingkod ni Peterson ang Taoist ancestor. At alam na nila ang 12 banal na puno sa mahabang panahon. How about you? Anong excuse mo? Bakit mo pinakinggan ang matandang bastard na iyon at masunurin mong binantayan ang libingang ito? Alam mo, dinala tayo ng matandang bastard na iyon sa universo nang walang pahintulot. Dapat mahiya siya sa ginawa niya sa atin. Pagdating kay Peterson, ang kataas-taasang banal na puno ay laging puno ng galit sa kung paano niya tretuhin sila. Kaming tatlo ay nalinlang ng matandang bastard na iyon sa isang taya na natalo kami. Bilang bahagi ng mga tuntunin ng taya, kailangan naming manatili dito at bantayan ang puntod. Galit na sabi ng berdeng banal na puno habang nagngangalit ang mga ngipin. Napakalinaw na ito ay may katulad na katangian sa pinakamataas na banal na puno. Oh, ngayon ay may katuturan ang lahat. Ang kataas-taasang banal na puno. At ang iba pang 7 banal na puno sa wakas ay natanto kung ano ang nangyari. I wonder kung nasaan si Jaden ngayon. Kapag nahanap na natin si Jaden, makakasama na nating muli ang 12 magkakapatid. Bulalas ni Sherman. Ang iba pang mga banal na puno ay nakaramdam ng kalungkutan at ang kanilang mga sanga ay kumalusko sa pagkabalisa. Nang marinig nila ang sinabi ng puno. Noong nakaraan, ang 12 banal na puno ay lumaki at nanirahan sa parehong lugar at pinangangalagaan ng makalangit na diwa ng Immortal World. Pagkatapos ng mga taon ng masigasig na paglilinang, sa wakas sila ay naging matalino. Maaari silang mag-isip tulad ng mga tao. Ang pagkakaibigan sa pagitan ng 12 banal na puno ay parang isang tunay na kapatiran. Kayong mga magulong punong walang kamatayan. Sa tingin ko ay hindi na kayo mabilis para tumakas sa amin. Ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect, na may weapon pagoda sa kanyang mga kamay, ay naabutan ng mga puno. Tila dahan-dahan at mabilis siyang lumalapit sa kanila. Sa likod niya ay may 6 o 7 gwapong lalaki, na bawat isa ay nagliliwanag ng mahiwagang aura. Ang mga tagasunod ay malakas na magsasaka sa katumbas na antas bilang mga ninuno ng sekta. Kasama ang lalaking naka-purple. Naghahanda silang tipunin ang 11 magulong punong walang kamatayan. Ang buong team ay naroon dahil ang 11 puno ay masyadong mahalaga. At ang mga tao mula sa Divine Sect ay nanumpa na makuha ang mga ito sa lahat ng paraan. Samantala, sunod-sunod ding lumipad ang 12 taong nakasuot ng itim na damit. Lumapit din ang pinuno ng Heavenly Palace at ang iba pang mga nangungunang master. Isa-isang pinalibutan ng mga nangungunang master ang mga puno. Bawat isa ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Napakunot ang noo ni Dustin nang makita ang napakaraming puwersa sa paligid nila. Hindi rin mahina ang lakas ng mga taong nasa panig niya. Kasama nila si Humpty, Dumpty, ang 8 Stone Saints, ang 11 puno, ang higanting pilak, ang mommy, ang mabangis na hayop, at ilang mga ninuno ng sekta na pumanig kay Dustin. Sa kabuuan, ang panig ni Dustin ay may halos 30 magsasaka na kapareho ng mga ninuno ng sekta. Ngunit ang bilang ng mga tao mula sa Divine Sect
Ang Underworld at ang nangungunang mga master ng Universal Allied Army ay higit pa kaysa sa pangkat ni Dustin. Mayroong humigit kumulang 30 o 40 malalakas na magsasaka sa pangkat ng Underworld na nag-iisa. Upang madagdagan ang kakilakilabot na sitwasyon. Ang mga mandirigma ng Underworld ay may hanay na tinatawag na Devilish Corpse Array. Ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect ay mayroon ding weapon pagoda na isang napakalakas na sandata. Alam ni Dustin na magiging mahirap para sa kanyang koponan na manalo kung siya at ang kanyang mga tao ay patuloy na lalaban ng walang anumang tulong sa labas. Mukhang hindi masyadong nakaka-encourage ang sitwasyon natin. Napakaraming kaaway ang nakapaligid sa atin. Sabi ni Sherman sa nag-aalalang tono. Ang mga tao sa panig ni Dustin. Kabilang ang higanting pilak, ang mommy at ang mabangis na hayop. Lahat ay mukhang nag-aalala sa kanilang hindi magandang posisyon. I don't think so. Hindi tayo dapat matakot sa dami nila. Alam ko kung anong klaseng tao ang matandang bastos. Palagi siyang pumanig sa mga taong pinapahalagahan niya. Hindi alintana ang katotohanan sila ay talagang mali o hindi. Sa kanyang pagmamahal at pagmamahal kay Prinsesa Gracie at sa kanyang superhuman na kakayahan. Tiyak na may makapangyarihang natitira dito na magagamit natin sa ating kalamangan. Sa tingin mo, papayag ba siyang sirain ng iba ang puntod ni Prinsesa Gracie ng ganoon kadali? Imposibleng iwan niya tayo ng walang anumang uri ng proteksyon. Ito lamang ang kataas-taasang banal na puno na umaliw sa lahat. Ito ay tila napaka-relax at hindi nag-aalala sa kanilang mahirap na sitwasyon. Parang may alam ito na hindi alam ng iba. Ang iba pang 10 banal na puno. Ang higanting pilak. Ang mommy at ang mabangis na hayop ay pawang natuwa sa nakapagpapatibay na balita. Oo. Ang iyong ipinapanukala ay may malaking kahulugan. Agad na sumigaw si Sherman. Lagi kaming nagbabantay sa labas ng canyon at bihirang lumapit sa puntod ni Prinsesa Gracie. Kaya hindi talaga namin alam kung ano ang nasa loob. Hindi namin alam kung may naiwan ang amo na kahanga-hangang kayamanan. Dagdag ng Silver Giant. Medyo nalilito siya. At hindi sigurado kung may importanteng bagay sa puntod. Anyway, sineseryoso pa rin namin ang trabaho namin. Hindi kami papayag na sirain ng mga taong ito ang puntod ni Prinsesa Gracie hanggat kami ay nabubuhay. Masyado siyang nagdusa noong siya ay nabubuhay pa. Ngayong nakapapahinga na siya ng matiwasay dito. Hindi natin dapat payagan ang sino man namang istorbo sa kanya. Malamig na sabi ni Mommy. Palihim na naramdaman ni Dustin ang Mommy sa kanyang espiritual na kahulugan at nalaman niyang kabilang siya sa lahi ng kamatayan. Katulad ni Zenith sa Immortal Endworld. Tama iyan. Poprotektahan ko ang puntod ni Prinsesa Gracie hanggang sa aking huling hininga. Sabi ng mabangis na hayop sa malakas na dumadagandong na boses. Kukunin ko ang 11 magulong punong walang kamatayan at bubuksan ko ang libingan upang makita kung ano ang impyerno sa loob na masipag nilang binabantayan. Ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect ay nagbobo ng kanyang dibdib sa pagmamalaki habang siya ay nanunuya. Samantala, inihagis niya sa ere ang weapon pagoda. Hindi nagtagal. Ang pagoda ay naglabas ng walang katapusang malakas na pressure at momentum at nag-vibrate sa kalangitan. Na nagdulot ng nakakabinging bumang na tunog. Isang tuloy-tuloy na daloy ng mga lihim na sandata ang sumugod palabas ng pagoda. Humahanggos patungo kay Dustin at sa kanyang mga kasama. Ay deploy ang array. Tawag ng isang lalaking nakaitim na damit mula sa Underworld. Ang lahat ng mga lalaking nakaitim na damit ay naglabas ng isang maliit na itim na bandila ng array at nagsimulang i-deploy ang array. Inilabas din ng pinuno ng Heavenly Palace at ng iba pang mga nangungunang master ang kanilang pinakamakapangyarihang mga lihim na sandata at ipinakita ang pinakamakapangyarihang mga diskarteng lihim na maaari nilang makabisado. Naghahanda na salakayin si Dustin at ang kanyang mga tao. Ipunan mo lahat ng lakas natin. Lumapit ka sa puntod. Tigaw ng Silver Giant. Lumipat ang mga tauhan ni Dustin sa libingan at gumawa ng barikada ng tao. Na humaharang sa pasukan sa libingan. Malapit nang sumiklab muli ang isang matinding labanan. Maya-maya pa isang malambing na boses ng isang babae ang narinig mula sa loob ng puntod. Sino ang nagtatangkang mang-istorbo sa akin?
Sino ang nasa labas? Bagamat magaan ang boses, tila naging bahagi ito ng batas ng langit at lupa. Malinaw itong naririnig ng lahat sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Si Prinsesa Gracie kaya iyon. Ang 11 banal na puno. Ang higanteng pilak. Ang mamaye. At ang mabangis na hayop ay tumalon lahat sa lugar. Natulala. Lumingon silang lahat. Nakatutok ang mga mata sa napakalaking puntod. Naghihintay na lumitaw ang may-ari ng boses. Isang silwete ng babae ang dahan-daang lumitaw sa itaas ng puntod. Maputi ang balat ng babae at nakasuot ng mahabang puting damit. Tulad ng isang diwata, naglabas siya ng malayo at hindi makamundong hangin. Ikaw pala, ikaw talaga, Prinsesa Gracie. Ang 11 banal na puno. Ang higanteng pilak, ang mommy, at ang malaking hayop ay natuwa at nagulat. Lahat sila ay lumipat patungo sa kanya. Masasabi ni Dustin sa lahat ng mga ekspresyon nila na may malalim silang relasyon sa Prinsesa Gracie na ito. Prinsesa Gracie, matagal na kitang hindi nakikita. Kamusta ka na? Ang higanteng pilak, ang mommy, at ang malaking hayop ay sabay-sabay na lumuhod. Ang tatlo sa kanila ay dating nagsilbi kay Peterson ang Daoist ancestor. Kaya naman tinuring nila si Prinsesa Gracie na parang kanilang Panginoon. No need for that. Bumangon na kayong lahat. Utos ni Prinsesa Gracie. Taglit siyang nawala sa kanyang pag-iisip. Ito ay isang mahabang kwento. Sabi niya, tila ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa kalagayan niya. Sino ang mga taong iyon? Tanong niya. Ang kanyang mga tingin ay dumaan sa mga tao ng Divine Sect, sa Underworld, at sa mga nangungunang cultivator kabilang ang pinuno ng Heavenly Palace. Matalim talaga ang mga mata niya habang nakatitig sa mga ito. They are intruders. They're not good guys. Agad na sagot ng Silver Giant. Humph! Bakit mo ako iniistorbo? Umalis ka na dito ngayon din. Mahigpit na sabi ni Prinsesa Gracie habang nakatingin sa mga nanghihimasok. Maganda siya sa kanyang buhok at damit na kumakaway. Para siyang diwatang bumababa mula sa langit. Ikaw ay isang ulap lamang ng enerhiya ng kaluluwa. How dare you talk to me like that? Bulalas ng lalaki mula sa Divine Sect. Nakaramdam siya ng gulat nang lumitaw si Prinsesa Gracie. Ngunit nang malaman niya na ang babae ay isa lamang tipak ng espiritual na kaluluwa sa halip na isang tunay na tao. Hindi niya naisip na maaari itong maging anumang panganib sa kanya. Oh, ganoon ba? Kahit na ganoon. Kakayanin ko pa rin kayong mga mahihina sa isang tibok ng puso. Sabi ni Prinsesa Gracie. Baka sa kanyang magandang mukha ang mapang-uyam na ekspresyon. Hayaan mo akong tingnan kung paano mo ako haharapin. Bumuso ang lalaking naka-purple ng Divine Sect habang humahakbang pasulong. Ang weapon pagoda ay lumipad mula sa kanyang mga damit at lumipad sa kalangitan. Lumaki at naglalabas ng mga makukulay na ilaw. Ihain ang aming dugo sa weapon pagoda at ibaba siya. Pagkatapos ay sisirain namin ang kanyang libingan upang makita kung ano ang nasa loob nito. Utos ng lalaking naka-purple. Siya at ang iba pang mga master mula sa Divine Sect ay tinapik ang kanilang noo. Kaya lang, lumabas ang mga stream ng original blood essence at nahulog sa weapon pagoda. Matapos masipsip ang napakaraming orihinal na asensya ng dugo. Ang weapon pagoda ay tila nagsimulang magising. Ito ay kumikinang at nagbibigay ng isang mapanganib na vibe. 10,000 lihim na sandata ang lumabas mula rito at agad na lumipad patungo sa puntod. Ang espasyo ay puno ng mga lihim na sandata. Ginagawa itong isang kakila-kilabot na eksena. Nagpatuloy sila sa paglipad patungo sa puntod. Nagulat ang lahat nang makita ang eksena. Lumalabas na ang weapon pagoda ay hindi nagpakawala ng tunay na kapangyarihan nito noon pa. Naisip nilang lahat, ngayon lang nagsimulang magpakita ng tunay na kapangyarihan ang weapon pagoda. Napakapangit ng weapon pagoda. Manghang-mangha si Dustin habang nakatitig sa 7 palapag na pagoda sa langit. Sa sandaling iyon, napansin ni Dustin na may bahid ng pang-aalipusta ang bumungad sa magagandang mata ni Prinsesa Gracie. Mukhang hindi niya sineseryoso ang weapon pagoda. Nang magsimulang maglunsad ng pag-atake ang weapon pagoda, lumitaw ang miasma ng bangkay mula sa kawalan. Biglang lumitaw ang isang mundo ng kadiliman.
Ang mundo ay napuno ng makapangyarihang mga batas ng kamatayan at walang katapusang bulok ng mga bangkay. Sa sandaling lumitaw ang mundo. Tumugod ito patungo sa puntod ni Prinsesa Gracie upang harangan ang lugar na iyon. Ito ay kawili-wili. Hindi ko inaasahan na ang mga tao ng Divine Sect at ang Underworld ay lilito sa malayo at atrasadong universo. Ang Weapon Pagoda at Devilish Corpse Array ay parehong magandang trick. Gayunpaman, walang magagawa sa akin iyon. Lalo na't na-activate sila ng mga mahihinang tulad mo. Sabi ni Prinsesa Gracie na walang takot. Hindi siya gumamit ng anumang makikinang na martial skill nang harapin niya ang mga pag-atake mula sa Weapon Pagoda at sa Devilish Corpse Array. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at iniunat ito. Lumikha ng isang malutong na tunog. Ang tunog ay melodic at umalangaw-ngaw sa buong hangin. Biglang nawala ang lahat ng lihim na sandata sa kanya. Ang mundong puno ng mga bangkay ay sumabog. At ang itim na hanay ng mga bandila ay lumitaw mula sa langit. Hindi nagtagal. Tumahimik ang langit. Ang lahat ng mga alon ng enerhiya na naruroon bago ay nawala. Ito ay isang biglaang pagbabago. Ilang saglit pa lang. Sobrang intense ng atmosphere. Ngunit sa sandaling iniunat ng babae ang kanyang kamay. Nawala ang lahat ng pag-atake. Nang makita ito, naiwan si Dustin sa pagkabigla. Iyon ay kamangha-manghang. Ang pagiging epektibo ng pakikipaglaban ni Princess Gracie ay lampas sa aking imahinasyon. Naisip niya, ituloy mo ang paghahain ng dugo. Tanong ng lalaking naka-purple mula sa Divine Sect. Siya at ang iba pang mga master ng Divine Sect ay nagtipon ng kanilang orihinal na asensya ng dugo at itinuro ito patungo sa Weapon Pagoda. Muli, nagising ang Weapon Pagoda. Naglabas ito ng napakalaking enerhiya kasama ang maraming lihim na sandata na lumipad sa direksyon ni Prinsesa Gracie. Kung ganoon, kukunin ko itong sikretong sandata. Ngumuso si Prinsesa Gracie. Naasar siya na ang mga master mula sa Divine Sect ay tumangging umalis. Palaki ng palaki ang kamay niya hanggang sa masakop na nito ang langit. Gayun din, ang kanyang kamay ay naglabas ng makikinang na ron. Swoosh! Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang Weapon Pagoda. Ang mga misteryosong ron ay lumabas sa kanyang kamay. Hindi nakalaban ng Weapon Pagoda. Pinawi niya ang kanyang kamay at matikas na inilagay ang Weapon Pagoda sa kanyang palad. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi makapaniwala ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect. Siya ay lubhang nabigla. Ang lakas ni Prinsesa Gracie ay lampas sa kanyang imahinasyon. Hindi sumagi sa isip niya na may magagawang agawin ang Weapon Pagoda ng ganoon. Kukunin ko rin ang mga bandila ng Devilish Corpse Array. Mahinang sabi ni Prinsesa Gracie. Muli, iniunat niya ang kanyang kamay. Saan man pumunta ang kamay, lalabas ang mga itim na bandila mula sa kawalan at dumapo sa kanyang palad. How dare you do that? It's an important treasure of the underworld. Sa takot, namutla ang mga lalaking nakaitim na damit. Napakahalaga ng array flag ng Devilish Corpse Array. Pinagkatiwalaan sila ni Irvin na umaasang mahuhuli nila ang 11 punong banal. Baka parusahan sila ni Irvin kapag nawala ang array flags. Kaya naman, ang mga lalaking nakaitim na robe ay hindi nag-atubili na maglunsad ng todong pag-atake sa kanya. Nakipagkamay lang si Prinsesa Gracie at maraming energy ripples ang kumalat at lumapit sa mga lalaking nakaitim na damit. Sa sandaling tumama ang mga alon ng enerhiya sa mga lalaking nakasuot ng itim na damit. Tumabog sila at isang dosina sa kanila ang agad na napatay. Bawat galaw na ginawa ni Prinsesa Gracie ay napapahanga si Dustin. Pagkatapos ng pagsabog, tinipon ni Prinsesa Gracie ang lahat ng mga flag ng array at binawi ang kanyang kamay. Well, I don't really need these things. Sinong may gusto? Tanong ni Prinsesa Gracie na sinulyapan si Dustin at ang kanyang mga kasama. Alam ng lahat na hindi niya sineseryoso ang array flag at ang Devilish Corpse Array. Gusto ko sila. Inangkin sila ni Dustin at ng 11 banal na puno. Parehong ang Weapon Pagoda at ang mga watawat ng Devilish Corpse Array ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Walang sino man ang gugustuhing palampasin ang isang bagay na tulad ng mga iyon. Iiwan ni Dustin ang kanyang pagmamataas pagdating sa mahahalagang kayamanan. Ang higanteng pilak, ang momaye,
At ang malaking hayop ay walang sinabi habang itinuturing nila ang kanilang sarili na mga katulong ni Prinsesa Gracie. Ang mga master ng Immortal End World, kasama ang 8 Stone Saints, ay nanatiling tahimik. Ayaw nilang makipag-away kay Dustin dahil sa mga kayamanan. Ang 11 banal na puno at si Dustin na lamang ang natira upang angkinan ang mga kayamanan. Wala kang pakialam dito. Iwanan mo kami, sabi ng Supreme Holy Tree. Na sinenyasan si Dustin na umalis. Huwag kang masyadong makulit. Hindi basta-basta ibibigay ni Dustin ang mahahalagang kayamanan na iyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga bandila ng Devilish Corpse Array. Magiging madali para sa iyo na magtulungan at mag-set up ng array. Sabi ni Prinsesa Gracie sa 11 banal na puno. Binata, ibibigay ko sa iyo ang weapon pagoda dahil pinrotektahan mo at ng iyong mga tauhan ang puntod ko. Sabi ni Prinsesa Gracie kay Dustin. 3/4. Alam na alam niya ang nangyari sa bangin. Alam na binantayan ni Dustin at ng kanyang mga tao ang kanyang libingan. Labis na naantig si Prinsesa Gracie. Salamat, Prinsesa Gracie. Masayang sabi ni Dustin. Nagmamadali siyang humakbang at kinuha ang weapon pagoda mula kay Prinsesa Gracie. Pinura ni Prinsesa Gracie ang marka ng espiritual na kaluluwa sa weapon pagoda upang mapino ito ni Dustin at gawin itong gumana para sa kanyang sarili. Princess Gracie, ang brat na ito ay isang outsider. Paano mo maibibigay ang weapon pagoda sa isang estranghero? Ang kataas-taasang banal na puno ay gumanti. Nakatingin pa rin ito sa weapon pagoda ng may labis na paghanga. Halatang gustong-gusto nito ang kayamanan.